share at subscribe. Salamat, my master. Kabanata 871 hanggang 780. Hurricane Cave. Lumipad sina Shanling at Chongzi patungo kay Hualiu Ziyang, at umungal si Yang Yiu para iligtas si Xing Binbin. Ang dalawang demonyong fox na nakikipag-ugnayan kina Xing Binbin at Hualiu Ziyang sa field ay nagulat din nang makita nila si Yang Yiu. Marahil ay hindi nila inaasahan na may makakasira sa kanilang ilusyon. Anyway, sa mga mata ni Yang Yiu, sila ay mga demonyong fox, ngunit sa mga mata ni Xing Binbin at Hualiu Ziyang na nasa ilalim ng ilusyon, sila ay mga tao. Matapos makita si Yang Yiu na papalapit sa kanya sa isang iglap, ang demonyong fox na aatake na sana kay Xing Binbin ay agad na tinamaan ng mga kuko nito ang ulo ni Xing Binbin. Nanlamig ang mga mata ni Yang Yiu, naghahanap ng kamatayan. Ang ikatlong antas ng paggalaw ng katawan ng kasanayang, malapit sa mundo, sa ilalim ng kanyang mga paa ay tumatakbo ng sukdulan, at agad siyang hamarang sa harap ni Xing Binbin, at biglang nilaslas ng isang espada ang demonyong fox. Ungol. Ang demonyong fox ay nagpakawala ng hindi makataong dagandong, ngunit naputol ang isang braso, o isang kuko, ng espada ni Yang Yiu. Tapos tatakbo na sana siya nang sumisigaw. Paano siya hinayaan ni Yang Yian na makatakas? Itinaas niya ang kanang kamay at ginamit ang handbone divine power para sampilan ang fox demon na malapit ng tumalikod at tumakbo palayo. Boom! Matapos ang isang mapurol na tunog, ang fox demon ay hindi man lang sumigaw bago siya sinampal hanggang sa mamatay ng handbone divine power ni Yang Yian, at pagkatapos ay isang madilaw-dilaw na kayumangging demon pill ang nakolekta. Narinig ang mga hiyawan sa kanyang tainga, ngunit sina Shanling at Chongzi sa kabilang panig ang pumatay sa demonyong fox na ikanalito ni Hualiu Ziyang. Pagkatapos ng isang flash ng silver light, lumipad si Chongzi sa katawan ng fox demon. Nang siya ay lumabas pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, si Chongzi ay nagpakita na sa harap ni Yang Yian na may dalang isang madilaw-dilaw na kayumanggi na tabletang demonyo. Ang mga demon pill ng tatlong fox demon na nanakit sa kanya noon ay berde, at ang kanilang balahibo ay mukhang emerald green, ngunit ang fox demon na nakaharap kina Xing Binbin at Hualiu Ziyang ay madilaw-dilaw na kayumanggi. Naisip ni Yang Yian na ang mga pildores ng demonyo ng mga demonyong hayop ay mayroon ding mga katangian, na kapareho ng mga pamamaraan ng paglilinang ng mga magsasaka ng tao. Ang mga katangian ng kapangyarihan ng mga espiritual na ugat ng pisikal na konstitusyon o ang mga katangian ng espiritual na mga ugat ay ang mga katangian ng 5 elemento. Sa oras na ito, ang insekto ay lumapit kay Yang Yian na may hawak na demon pill sa kanyang mga braso, na parang humihingi ng credit, at sinabing, "Guro, dinala ko sa iyo ang demon pill." Habang nagsasalita ang insekto, sinadya o hindi sinasadya ang tingin niya kay Shanling. Napangiti ito ng mapait kay Yang Yian. Ang maliit na mukha ng mini na bersyon ng insekto ay hindi naiiba sa mukha ng isang tao, napakatao. Kung tutuusin, bata pa ang bagong evolve na insekto, at hindi mataas ang kanyang IQ. Bagaman, si Shanling ay mukhang 3 o 4 na taong gulang, siya ay isang masamang nilalang na hindi mo ari ni Yang Yian. Halatang naiinggit ang insekto sa hitsura ni Shanling. Umiling si Yang Yian at mapait na ngumiti. Alam niyang walang pakialam si Shanling. Oo nga, wala pa ring ekspresyon si Shanling sa kanyang mukha. Matapos inumin ni Yang Yian ang demon pill mula sa mga braso ni Chongzi, pinuri niya si Chongzi. Pagkatapos ay tumingin siya kina Xing Binbin at Hualiu Ziyang, na mapurol pa rin at halatang hindi pa nagising sa ilusyon, at sinabi kay Shanling, "Shanling, alisin mo ang kanilang ilusyon." "Okay, master," sabi ni Shanling, at itinutok ang 2 pulang ilaw kina Xing Binbin at Hualiu Ziyang. Sa sumunod na sandali, unti-unting lumiwanag ang mga mata ni Xing Binbin at Hualiu Ziyang, at namulat sila at nagising ng buo mula sa ilusyon. Ito. Si Xing Binbin, na naka-recover kaagad, ay nakita sina Yang Yian at Shanling, isang bata na walang ekspresyon ng mukha sa tabi niya, at pagkatapos ay tumingin sa bangkay ng demonyong fox sa lupa, at agad na naunawaan na siya ay nalinlang ng demonyong fox. Siya ay, sa sobrang galit ay nagmura siya ng ilang beses, "Slutty fox." Si Hualiu Ziyang ay bumalik din sa kanyang katinuan at naunawaan kung ano ang nangyayari. Nagpasalamat siya kay Yang Yian nang may mukha na puno ng takot. Sandaling ikinwento ni Yang Yian ang nangyari ngayon. Napabuntong hininga silang 3 at mukhang natatakot. Kung hindi dahil kay Shanling, dito na sila namatay. Ngayon naiintindihan na nilang lahat ang mataimtim na sinabi ni Bai Xiaosheng sa kanila. Ang ilusyon ng Desert Fox ay hindi pangkaraniwan. Gaya ng inaasahan, naloko si Chenju sa sandaling pumasok sila sa kuweba. Kung iisipin, ang berdeng ambon nang pumasok sila sa kuweba ay malamang na may problema. Matapos tanungin si Shanling, ito ay naging totoo. Kahit na hindi alam ni Yang Yian kung bakit hindi natatakot si Shanling sa mga ilusyon, may nahulaan siya. Ang hitsura ni Shanling ay orihinal na pinalaki ng masamang espiritu ng panahon.
Ang isang kasamaan ay maaaring makalusot sa 100 kaharian. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang espesyal na masamang espiritu. Hindi siya masyadong nagtanong. Anyway, si Shanling ay ngayon ang kanyang masamang espiritong lingkod. Pagkatapos, tumingin sa pinto na nawala sa likod niya, sinabi ni Yang Yian, walang alinlangan na ito ang lungga ng Sand Fox. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nawala na rin ang daan palabas sa likod namin. Kung gusto nating lumabas, parang kailangan nating maghanap ng bagong paraan. Tiningnan ni Xing Binbin ang makapal na butas sa paligid niya at sinabing, dahil pumasok tayo, walang dahilan para bumalik ng walang dala. Mukhang hindi masyadong makapangyarihan ang mga demonyong fox dito. Ang makapangyarihan ay ilusyon. Sa iyong mabuting espiritu dito, hindi kami natatakot sa ilusyon. Punta tayo sa lungga ng Sand Fox. Malinaw na hindi ito ang totoong lungga, ngunit hindi ito kalayuan. Ayon sa mga tala, mayroong 2 tunay na adult na Sand Fox sa lungga ng Sand Fox. Ang mga kalalabas lang ay ilang maliliit na fox. Sinasabi ng mga tala na kapag narating mo ang Thousand Eyes Cave, hanapin ang Hurricane Cave at maaari kang pumasok sa lungga ng Sand Fox. Hurricane Cave. Naguguluhan si Yang Yian. Napakaraming butas dito. Sino ang nakakaalam kung alin ang Hurricane Cave? Hindi ko alam kung tama, pero sabi sa mapa na nakuha ko. Kapag narating mo ang maliit na lawa sa Red Sand Valley, malapit ka sa lungga ng Sand Fox. Kung gayon ang record ay isang kasalanan. Tingnan ang anota sayon sa mapa. Ibinigay ni Xing Binbin ang mapa at itinuro ang isang maliit na salita para makita ni Yang Yian. Oo nga, nakita ni Yang Yian na pagkatapos na binanggit ng maliliit na salita sa mapa ang paligid ng pugad ng Sand Fox, mayroong isang butas, na maaaring maging talaan kung paano papasok sa pugad ng Sand Fox. Ngunit pagkatapos ng butas sa mapa, hindi ito makita. Ngunit nandoon pa rin ang maliliit na salita sa likod, at talagang nakasulat na pagkarating sa Thousand Eyes Cave, pagpasok sa Hurricane Cave, maaari kang pumasok sa pugad ng Sand Fox. Nawala ang maliliit na salita ng talaan dito. Ngunit naiintindihan ito ni Yang Yian at ng dalawa pa. Nangangahulugan ito na ang lugar na kanilang kinaroroonan ay ang Thousand Eyes Cave, at ang lugar na ito ay isang malaking karst cave na may hindi mabilang na maliliit na butas sa lahat ng panig ng kuweba, na naaayon sa pangalan ng Thousand Eyes Cave. Ang maliliit na salita sa mapa ay nagpapahiwatig na kung makikita mo ang Hurricane Cave sa Thousand Eyes Cave, maaari kang pumasok sa Sand Fox's lair. Para naman sa daan-daang kuweba dito, alin ang Hurricane Cave, kailangan nilang hanapin ito. Gayunpaman, naisip ni Yang Yian na ang salitang hurricane, ang susi, at ang butas ng hangin ay dapat ang Hurricane Cave. Matapos isipin ito, ibinalik ni Yang Yian ang mapa kay Xing Binbin at sinabing, maghanap tayo ng hiwalay. Ang butas ng hangin ay dapat ang Hurricane Cave. Hahayaan kong tumulong sina Chongzi at Shanling. Tumango si Xing Binbin, okay, let's do it. Hiwalay na naghanap ang ilang tao. Sa katunayan, wala pang 10 minuto ay natagpuan ito ni Shanling. Lumingon sina Yang Yian, Xing Binbin at ang dalawa pa at nakita nilang may naririnig silang sipol sa pasukan ng kuweba, at may mahinang tunog ng hangin. Dapat dito, Tara na. Naiinip na sabi ni Xing Binbin at pumasok. Sumunod sa kanya si Hua Liuxiang. Hindi nakaimik si Yang Yian kay Xing Binbin. Nakaharap sa madilim na kuweba na may diameter na wala pang 2 metro, isinasaalang-alang niya ang panganib at kumilos ng walang pasensya. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang pagpipilian. Pumasok na sina Xing Binbin at Hua Liuxiang, kaya nakasunod na lamang siya sa likuran nila. Gayunpaman, hinayaan niyang bumalik si Shanling sa kanyang orihinal na estado at ibitin ito sa kanyang baywang, at sinabihan ng mga insekto na mag-ingat sa kanilang buhok. Palagi kong nararamdaman na kakaiba ang lugar na ito, at nararamdaman ko rin na ang layunin ng pagpunta ni Xing Binbin at ng iba pang 4 dito ay hindi lamang upang makahanap ng ilang luha ng Fox Fairy. Sa isang hindi kilalang kapaligiran, hindi siya natatakot, ngunit napaka-positibo, na hindi makatwiran. Naisip ko sa sarili ko na anuman ang mangyari, kailangan ko lang mag-ingat, ngunit naramdaman din niya na walang masyadong mali siya si Xing Binbin sa kanya, kaya naman sinundan sila ni Yang Yian sa kuweba. Matapos maglakad sa kuweba ng halos 10 minuto, biglang bumulalas si Xing Binbin sa harapan, Boss, na sinundan ng bulalas ni Hua Liuxiang. Sumikip ang puso ni Yang Yiyo, at bago pa siya makapag-react, isang malakas na tunog ang biglang tumunog sa harap ng buong kuweba, whoosh. Ito ay tunog ng malakas na hangin. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng hindi mapaglabanan, malaking puwersa ng pagsipsip. Katutubo na ginamit ni Yang Yiyo ang kanyang tunay na enerhiya para lumaban, ngunit nalaman niyang wala siyang kakayahang labanan ang napakalaking puwersa ng pagsipsip na ito. Pagkatapos ay biglang nawala ng balanse ang kanyang katawan, at nagsimulang umikot ang mundo. Sa oras na ito, iisa lang ang nasa isip ni Yang Yiyo, isang bagyo ang humahampas sa kuweba. At ito ay isang malaking umiikot na puwersa ng pagsipsip.
Ang kanyang katawan ay tila nahuli sa isang buhawi. Lumitaw ang mga alon ng pagkahilo, at naramdaman ni Yang Yiyo na humihina ang kanyang kamalayan. Kabanata 872 White Fox King at kanyang asawa. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal, ngunit nang muling imulat ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata, nagulat siya, na parabang nahulog siya sa isang kuweba ng yelo. Sa isang iglap, napapaligiran na sila ng mga demonyong fox. Si Yang Yiyan ang unang nagising, at nasa tabi niya sina Xing Binbin at Hua Liuxiang. Ngayon, gusto ni Yang Yiyan na sampain, at sampain ang taong nagbigay kay Xing Binbin ng mapa. Anong uri ng sirang mapa ang ibinigay mo, at ito ay naitala ng detalyado. Ngayon, ito ay mabuti, at direkta kang napapalibutan ng mga demonyong fox. Sina Xing Binbin at Hua Liuxiang ay nasa coma pa rin. Halatang nawala ng malay ang tatlo sa biglang pag-unggo sa kuweba ng bagyo. Sa mga oras na ito, parang kuweba pa rin ang kapaligirang kinaroroonan nila, pero parang pagpasok sa kuwebang kristal. Isa itong kristal na kuweba, at hindi ito maliit, mga 3 hanggang 500 metro kwadrado. May mga demonyong fox sa paligid, mga demonyong fox na may iba't ibang buhok at mata, pares ng berde o makalupang dilaw at iba pang kakaibang mga mata na nakatitig kay Yang Yiyan at sa dalawa pa, at ang sitwasyon ay napakasama. Hindi ito ang punto. Ang punto ay mararamdaman ni Yang Yiyan na mayroong hindi bababa sa 7 o 8 paghinga sa labas ng katawan na kaharian sa paligid niya. Hindi man sila kasing lakas niya, dapat nasa early stage na sila, pero hindi na nila kayang labanan pa. Isa itong demonyong fox. Isa itong demonyo, hindi madaling pakitunguhan. Bilang karagdagan sa 7 o 8 paghinga, mayroong hindi bababa sa 30 o 40 paghinga sa yugto ng nascent soul. Pinalibutan sila. Nang tumingin si Yang Yiyan, talagang nabigla si Yang Yiyan na mayroong isang kristal na platapormang bato sa kanyang harapan, kung saan mayroong 2 puting fox na isang bilog na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong demonyong fox. Kung ang mga ordinaryong demonyong fox sa paligid ay kasing laki ng mga lobo, ang 2 puting fox sa kristal na plataporma ay kasing laki ng mga guya. Ang 2 puting fox na may hindi pangkaraniwang mga reaksyon ay nakahiga sa kristal na plataporma, at hindi naramdaman ni Yang Yiyan ang kanilang hininga. Malinaw na mas malakas sila kaysa sa mga demonyong fox sa paligid. Parang korte ang eksena sa sandaling ito. Siya, Xing Binbin, at Hua Liuxiang ay mga bilanggo, at ang mga demonyong fox na nakapaligid sa kanila sa bulwagan ay mga ministro ng sibil at militar, at ang 2 puting fox sa kristal ay parang mga hari. Napakasama ng sitwasyon. Ang dapat lang ipagpasalamat ay ang tatlo ay pinatay o ikinulong agad ng mga demonyong fox kaya nakalaya pa rin sila. Gayunpaman, sa pagtingin sa sitwasyon sa kanilang paligid, mapait na ngumiti si Yang Yiyan sa kanyang puso. Sa pag-iisip na ang pagkakulong ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sa 12-dosenang mga demonyong fox sa paligid nila at sa 2 puting fox sa Crystal Terrace, natakot sila na silang tatlo ay walang kapangyarihang lumaban. Buti na lang at nandoon pa rin ang insektong naging hairpin sa kanilang mga ulo, nandoon pa rin ang magandang espiritu na bumalik sa orihinal nitong anyo sa kanilang mga baywang, at naroon din ang Tiankunpot sa kanilang mga katawan. Naisip ni Yang Yiyan na sa mahirap na sitwasyon, maaari lamang siyang magtago sa Tiankunpot, ngunit ito ang pinakamasamang pagkagambala, at ang pagtatago sa Tiankunpot ay hindi magandang bagay. Sa oras na ito, isang mahinang huni ang narinig, at sina Xing Binbin at Hua Liuxiang ang sabay na nagising. Pagkatapos nilang matauhan, nagulat sila sa mga demonyong fox sa paligid nila. Walang demonyong fox sa bulwagan ang gumawa ng tunog, ngunit nakatitig lang sa 3 tao, at ang 2 puting fox sa Crystal Terrace ay tila nakahiga pa rin dito at natutulog. Tinanong ni Yang Yiyan si Xing Binbin na may tuyong bibig, ano ang dapat kong gawin? Noon pa man ay pinaghihinalaan niya na tila hindi simple ang layunin ni Xing Binbin na pumunta rito. Ngayon lang siya umaasa na kayang harapin ni Xing Binbin ang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, nang bubuksan na sana ni Xing Binbin ang kanyang bibig para magsalita, biglang nakita ni Yang Yiyan ang mga fox sa kanyang paligid na nakaluhod sa lupa habang nakayuko ang kanilang mga paa sa harap, lahat ay nakaharap sa harap. Sa oras na ito, si Yang Yiyan at ang dalawa pa ay sabay na tumingin sa harap, at nakita na ang 2 puting fox sa kristal na entablado ay tumayo sa isang punto, at ang kanilang mga mata ay kakaibang pula. Pagkatapos ang 2 puting fox ay sumabog sa nakasisilaw na puting liwanag, at pagkatapos ay ang puting fox sa kristal na entablado ay naging 2 tao. 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki at babae, halatang hari at reyna ng Fox Clan, naisip ni Yang Yiyan sa kanyang sarili. Ang lalaki ay maharlika, at ang babae ay matikas. Pagkatapos ay dahan-daang ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig at nagsabi, bakit pumasok ang mga tao sa aking teritoryo? Bakit nila pinatay ang aking mga tao? Siya. 2 tanong kaagad pagkabuka niya. Si Xing Binbin ay nasa gitnang yugto ng out-of-body realm, kaya hindi siya natakot.
Pagharap sa nasa katanghaliang gulang na puting fox na nagbagong anyo bilang isang tao, sinabi niya, pupunta tayo sa Fox Immortal Cave para kunin ang isang bagay. Kung tungkol sa pagpatay sa iyong mga tao, ang iyong mga tao ang nagdaya sa amin na gusto kaming patayin muna, kaya hindi namin kasalanan. How dare you, galit na galit ang middle-aged white fox. Sa sandaling ito, naramdaman niyang Yian ang isang malakas na aura mula sa puting fox na lalaki at babae, na talagang ang aura ng great perfection of the out-of-body realm. Hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob. Dalawang demonyong fox na maihahambing sa mga magsasaka ng tao ay nakarating sa dakilang kasakdalan ng out-of-body realm. Ito ay talagang mahirap. Noong una, inakala ni Yang Yian na ang nasa katanghaliang gulang na white fox ay galit na galit dahil sinabi ni Xing Binbin na papatayin niya ang kanyang mga tao. Ang bagay na ito mismo ay dahil niloko silang tatlo ng Demon Fox, kaya normal lang na patayin ang Demon Fox. Gayunpaman, ito rin ay dahil nakapasok sila sa teritoryo ng ibang tao. Sa katunayan, silang tatlo ay wala sa tama, ngunit narinig ni Yang Yian na si Xing Binbin ay hindi natakot sa kanyang mga salita, at sinabi niyang pupunta siya sa Fox Immortal Cave. Paano ang pagkuha ng isang bagay? Dahil dito ay napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso. Hindi talaga sinabi ni Xing Binbin at ng apat pa sa kanya ang totoo. Maaaring wala sila rito para hanapin ang Fox Fairy Tears, ngunit ano pa ang hinahanap nila? Sa sinabi ni Xing Binbin, tila ang mga bagay na gusto nilang kunin ay tulad ng mga nasa bahay niya. At ang mga naunang salita ni Xing Binbin ang nagpagalit sa middle-aged white fox. Ang nasa katanghaliang gulang na puting Zoro ay nagsabi sa malalim na boses, ang Fox Fairy Cave ay isang ipinagbabawal na lugar para sa aming angkan. Kahit kami ng asawa ko bawal pumasok. Paano kayong mga tao makakapasok? Sa oras na ito, napangiti si Xing Binbin at nagsabi, sinabi ko na may babawi ako kapag pumasok ako sa Fox Fairy Cave, isang bagay na pag-aari ng aming pamilya. Napaka-firm ng tono niya. Sa oras na ito, hindi na nag-aalala si Yang Yian at handa na siyang panuurin ang palabas. Halatang may kwento si Xing Binbin sa kanyang isipan at hindi sinabi sa kanya ang tunay na layunin ng pagpunta rito, na naging dahilan upang medyo hindi komportable si Yang. Nang matapos magsalita si Xing Binbin, ang nasa katanghaliang gulang na White Fox, o mas tumpak, ang White Fox King, ay galit na galit at sinabing, katawa-tawa, ano ang kinalaman ng aking lahi ng demonyo sa iyong lahi ng tao? Paanong ang aking ipinagbabawal na lupain ay magkakaroon ng mga gamit ng iyong sangkatauhan? Ang mga mata ng White Fox King ay kumikislap, at pagkatapos ay sinabi niya, ikaw ay nagkasala ng pagpasok sa aking lahi ng Fox, at papatayin kita. Bilang sa lalong madaling panahon ang puting Fox King at ang reyna sa tabi niya ay nahulog mula sa kristal na plataporma, na handang makipaglaban. Ang buong katawan ni Yang Yian ay tensyonado, handa na para sa isang buhay at kamatayang laban. Kahit alam niyang hindi siya magiging kalaban, hindi siya susuko. Sa oras na ito, nakita niyang ngumisi si Xing Binbin sa gilid ng kanyang mata, at malamig na ngumuso, tama si Lolo, hindi mapagkakatiwalaan ang tusong lahi ng Fox. Habang nagsasalita, itinaas ni Xing Binbin ang kanyang kamay at pinilit ang isang patak ng blood essence sa kanyang mga daliri, at gumuhit ng isang blood essence rune sa kanyang harapan mula sa manipis na hangin, na bumubulong ng kung ano. Agad na huminto si Yang Yian. Gusto niyang makita kung ano ang ibig sabihin ni Xing Binbin para harapin ang dalawang Fox Demon na maihahambing sa great perfection ng out-of-body realm ng sangkatauhan. Sa isang iglap, si Xing Binbin ay bumigkas ng isang misteryosong musical note at gumuhit ng isang blood essence rune sa harap niya, na natapos sa isang kisap mata. Pagkatapos ang blood essence rune na iginuhit ni Xing Binbin ay lumiwanag ng maliwanag, at nakita ni Yang Yiyo ang isang umiikot na puyo ng tubig na lumitaw sa nakasisilaw na liwanag, at tila naramdaman niya ang kapangyarihan ng kalawakan na umaagos. Sa oras na ito, ang pag-atake ng White Fox King at ng kanyang asawa ay nakarating na kay Xing Binbin. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiyo na isang payat na kamay ang lumabas mula sa vortex na nabuo ng rune na iginuhit ng asensya ng dugo ni Xing Binbin, at direktang sinampal ang White Fox King at ang kanyang asawa. Boom! Matapos ang isang nakakabinging tunog, ang White Fox King at ang kanyang asawa ay umatras pabalik sa kristal na entablado. Mukhang nagulat at hindi sigurado ang mag-asawa. Pagkatapos ang White Fox King ay galit na galit at sinabi sa mga demonyong fox sa bulwagan, kunin ang 3 taong ito. Ngunit pagkatapos ay isang matandang boses ang umalangaw sa bulwagan at nagsabi, Dao Yu Baiho, bakit ka nagagalit? Ipinapayo ko pa rin sa iyo at sa iyong mga inapo ng fox na kumilos, kung hindi, hindi ko pahalagahan ang ating pagkakaibigan. Habang bumagsak ang mga salita, lumitaw ang isang matandang lalaki na may puting buhok na nakatalikod kay Yang Yian at sa dalawa pa, nakatingin sa White Fox King at sa kanyang asawa sa kristal na entablado. Sa utos ng White Fox King, 12 ng mga demonyong fox sa bulwagan na hindi pa nagbabago ang malapit ng sumunggab kay Yang Yian at sa dalawa pa.
Ngunit nang makita ng White Fox King ang matandang lalaki na lumalabas sa puyaw ng tubig, ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumiit at siya ay sumigaw, tumigil, umatras, umatras. Matapos marinig ang paghinto ng White Fox King, tumigil ang lahat ng demonyong fox. Sa oras na ito, sinabi ng White Fox King na may pagtataka sa kanyang mukha, 500 taon na ang nakalipas, Haring Zing, hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Hehe, dumating na ang panahon para magkasundo ang Nuno at ang iyong Fox Clan. Hindi ako mangangahas na mamatay nang hindi kinukuha ang mga bagay ng ninuno. Bakit? White Fox King, hindi ba kayo aamin ng asawa mo o ano? Nakatalikod pa rin ang matanda kay Yang Yiyo at sa dalawa pa, at kinausap ang White Fox King at ang kanyang asawa. Kabanata 873, Fire Clone sa Spiritual Realm. Narinig ng White Fox King at ng kanyang asawa na nagsalita ang matanda, hindi sigurado ang kanilang mga mukha. Nakita ni Yang Yiyo ang hindi nakukuhang ngiti sa mga mukha ni Zing Binbin at Huo Liuxiang, at alam niya sa kanyang puso na ang matandang nasa harap niya na tinawag ni Zing Binbin na may lihim na pamamaraan ay dapat magkaroon ng malapit na relasyon kay Zing Binbin. Ngayon lang, tinitigan ng White Fox King ang matanda at sinabi ang pangalang Zing Yanwang. Narinig ito ni Yang Yiyo ng napakalinaw at naisip, lumalabas na ang matandang ito ay tiwala ni Zing Binbin. No wonder kaya niyang harapin ng mahinahon ang White Fox King. Ang pangunawa ni Yang Yiyo ay nasa kaguluhan din, dahil nararamdaman niya na ang matandang ito ay talagang isang espiritu sa labas ng katawan, ngunit ito ay hindi katulad ng isang espiritu na lumabas sa katawan. Ang iba, hindi niya masabi. Sa paghusga sa hininga lamang, ang matanda ay talagang isang napakalakas na tao na nalampasan ang mahusay na pagiging perpekto ng labas ng katawan na kaharian. Maaari niyang ipatawag ang espiritu palabas ng katawan sa pamamagitan ng isang lihim na pamamaraan. Ang aura ng buong katawan ay nalampasan ng great perfection ng out-of-body realm, at parang hindi ito ang aura ng primordial spirit. Ibang-iba ito sa aura na ibinubuga ng primordial spirit. Ito ay isang bagay na hindi nakikita ni Yang Yian. Sa madaling salita, kakaiba at makapangyarihan talaga ang matandang ito. Hindi siya totoong laman, ngunit ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa White Fox King at sa kanyang asawa. Ano ang sitwasyon ng matanda? O ano ang kanyang cultivation? Tulad ng pag-iisip ni Yang Yian tungkol sa matandang lalaki sa kanyang puso, ang White Fox King na nasa tapat niya ay nagsalita sa wakas at nagsabi, hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 500 taon ng paghihiwalay, ikaw, Haring Zing, ang mangganguna sa pagpasok sa Division Realm, at makamit ang isang clone. Congratulations! May pagdududa at kawalan ng katiyakan sa kanyang mga salita, na parang nagtatanong siya ng pansamantala. Hahaha, tumawa ang matanda at saka sinabing, swerte lang, Fox King, patawarin mo ako, fire clone lang yan. Kung hindi lang ako naantala ng isang bagay, bibisita ako ng personal. Gayunpaman, hiniling ko sa aking apo na si Zing Binbin na pumunta, na paggalang din sa Fox King at sa kanyang asawa. Sana ay tuparin ng Fox King ang kanyang pangako at kumpletuhin ang kasunduan sa pagitan ng mga ninuno at ng iyong Fox Clan. Ang matandang lalaki, o sa halip ay si Zing Yanwang, ang lolo ni Zing Binbin, ay nagsabi ng isang bagay na may nakatagong kahulugan. Naririnig ni Yang Yian na may babala sa mga salita ni Zing Yanwang. Sinabi niya sa White Fox King at sa kanyang asawa na isa lamang itong fire clone. Ang kanyang mga salita ay nakaka-relax, ngunit siya rin ay hindi napapansin na kampante, na nagpapakita rin na ang orihinal na katawan ay may gagawin at hindi dumating. Ito ay isang disguised admission na siya ay nakapasok nga sa Divine Division Realm, at ang dumating ngayon ay isang fire clone niya. Oo naman. Sapat na, pagkatapos makuha ng White Fox King at ng kanyang asawa ang kumpirmasyon ni Zing Yanwang, nabigla silang lahat, at puno ng tensyon ang kanilang mga mata. Sa katunayan, hindi lamang ang White Fox King at ang kanyang asawa, kundi maging si Yang Yian ay hindi mapakali sa mahabang panahon. Akala niya ay nakarating na sa tuktok ang Mountain and Sea Realm out-of-body realm cultivators, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang Divine Division Realm, sa isang kisap mata. Ang pagkakaroon ng isang tao. Bukod dito, siya ay nilinang sa isang fire-type clone. Isang buhay na clone ang lumitaw sa kanyang harapan. No wonder naramdaman kong kakaiba ang hininga ng matanda kanina, at hindi ko maisip kung paano lilito ang isang buhay na tao sa pamamagitan ng isang lihim na pamamaraan. Kung siya ay talagang isang mahusay na master, siya ay direktang punatan ang espasyo upang lumitaw, at hindi na kailangang dumaan sa lihim na channel. Higit pa rito, si Zing Binbin, na nasa gitnang yugto lamang ng out-of-body state, ay hindi makapagbigay ng spell na maaaring magbukas ng totoong space channel. Ngayon naiintindihan ko, kung ito ay isang clone, ito ay may katuturan. Ang clone ay hindi isang pisikal na katawan, ito ay umiiral ng walang laman at dugo. Ito ay masasabing isang uri ng dalisay at makapangyarihang tagadala ng enerhiya.
Hindi nakakagulat na maaari itong mag-transform sa enerhiya at pumunta dito sa pamamagitan ng Secretary Channel. Para sa Clone Realm, natural na alam ni Yang Yian ang tungkol sa mundo, ngunit hindi niya ito nilinang. Kaya naman natarante siya nang maramdaman niya ang hininga ng matanda kanina. Ngayon nang marinig niya si Xing Yanwang at ang White Fox King na nag-uusap, sa wakas ay naunawaan niya na ito ay isang Fire-type clone sa Spiritual Dispersion Realm. Siya. Orihinal na inakala na siya ay palaging makakamit sa Mountain at Sea Realm pagkatapos mag-cultivate sa Out-of-Body Realm. Sino ang nakakaalam na kapag bumalik siya mula sa Earth, pumunta siya sa teritoryo ng sekta ng kaaway na Qing Chanman, at pinatay ang lahat. Nagpakitang tao nga siya saglit, ngunit nakakalungkot na. Sa huli, tumalon ang isang ninuno ng Qing Chanman na nakarating sa dakilang perpekto ng Out-of-Body Realm. Ang kanyang paglilinang sa maagang yugto ng Out-of-Body Realm ay may makapangyarihang pamamaraan at ang pundasyon ng 10 Perfect Golden Peel. Magagawa niyang pumatay ng mga tao sa parehong panahon at kaharian gamit ang isang backhand, maaaring sugpuin ang gitnang yugto, at maaaring makipagkompetensya sa huling yugto, ngunit hindi niya matatalo ang pagkakaroon ng Great Perfection ng Out-of-Body Realm. Ngayon ay may 2 tao na naabot na ang Great Perfection ng Out-of-Body Realm, at sila ay mula sa Demon Clan, at mayroon ding clone ng isang makapangyarihang tao sa Spiritual Severing Realm. Dahil dito, labis na nanlumo si Yang Yiu, at bamulong siya sa kanyang puso, kapatid, napakamalas ko. Ang aking sariling paglilinang ay bumuti, at ang mga tao at halimaw na aking nakausap ay lumalakas at lumalakas. Paano ako makakaligtas ng ganito? Sa sandaling iniisip ito ni Yang Yiu, sa wakas ay nagbago ang tono ng White Fox King, at ito ay naging mas malambot at sinabing, tungkol sa kasunduan, hindi ako nang ahas kalimutan ito, ngunit ang Fox Fairy Cave ay kung tutuusin ay isang ipinagbabawal na lugar para sa aking angkan ng Fox, at maging ang aking asawa at asawa ay hindi makapasok. Fellow the West Xing, bakit hindi mo hintayin ang bagay na ito, at hintayin ang aking mag-asawa na makamit ang 6th Transformation Realm, at sabay tayong makapasok sa Fox Fairy Cave, at makakatulong din ito, tama ba? Halata na ang mga salita ng Fox Demon King ay puno ng mga dahilan, at ayaw niyang may pumunta sa Fox Fairy Cave. Sa pagkakataong ito biglang tumawa ng malakas si Xing Yanwang, hahaha. Sa sumunod na sandali ay biglang tumigil ang tawa ni Xing Yanwang, at biglang nagbago ang kanyang mukha at nagsabi, ikaw ay isang grupo ng masasamang hayop, wala kang kahihiyan, ang aming mga ninuno ay nakipagpustahan ngayon dahil sa awa sa iyo, at ngayon ay naglakas loob kang bumalik sa iyong salita, ikaw ay talagang naghahanap ng kamatayan. Pagkatapos magsalita ni Haring Xing, nagsimulang sumayaw ang kanyang mga kamay sa hangin, na sinundan ng sunod-sunod na tunog ng mapurol na kalabog, na may halong hiyawan ng takot. Ah! King Xing, napakawalan mo, galit na galit ang White Fox King. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiu, nalaman lamang na binawi ni Haring Xing ang kanyang kamay at hamampas sa hangin, at direktang nagpasabog ng siyam na fox na demonyo sa bulwagan na maihahalin tulad sa mga nasa unang yugto ng Out-of-Body Realm, at ginawa silang mga pool ng meat paste ng paisa-isa. Sa isang putok, natural na nagliyab ang siyam na pool ng meat paste at naging abo sa isang kisap mata. Hiss! Sumipsip si Yang Yiu ng malamig na hangin, at talagang nabigla siya sa mga pamamaraan ni Haring Xing. Ang siyam na fox demon na may hahambing sa unang yugto ng Out-of-Body Realm ay madaling sinampal sa meat paste at naging abo sa pamamagitan ng backhand ni King Xing. Ang pamamaraang ito ay kasing dali ng pagsampal ng siyam na langaw hanggang mamatay. Ito ba ang paraan ng Distraction Realm? Bulong-bulong si Yang Yiu sa kanyang puso. Siyempre, fire clone lang ito ni Xing Yanwang, hindi ang tunay. Alam niya na sa mga clone, ang tunay ay ang pinakamakapangyarihan. Ang fire clone ni Xing Yanwang ay kayang pumatay ng siyam na demon fox na maihahambing sa maagang yugto ng Out-of-Body Realm sa isang segundo. Ang pamamaraang ito ay talagang nakakatakot. Kahit na galit ang White Fox King, hindi siya nang ahas na kumilos sa sandaling ito. Tinitigan ng mag-asawa si Xing Yanwang sa bulwagan na may pulang mata. Napatay lang ni Xing Yanwang ang siyam na middle-level masters ng kanyang Sand Fox clan sa isang galaw, at natakot sila sa lakas at kakayahan ni Xing Yanwang. Dahil isinumpa si Xing Yanwang bilang isang hayop at pinugutan ng backhand ang kanyang mga miyembro ng clan, nagalit ang White Fox King at ang kanyang asawa, ngunit hindi sila nang ahas na kumilos pagkatapos ng lahat. Nainggit si Yang Yiu sa kanyang puso. Alam niya na ito ay lakas, ang panuntunan ng malakas ay iginagalang. Sa harap ng ganap na lakas, ang lahat ay isang tigre ng papel. Hindi mahalaga kung ikaw man ang White Fox King o hindi, wala ka sa paningin ni Xing Yanwang. Paano kung patayin mo ang mga miyembro ng iyong clan? Ikaw, ang White Fox King, kumagat sa akin. Ito ang ugali ni Xing Yanwang ngayon. Gayunpaman, si Xing Yanwang ay maaaring ituring na gumagamit ng courtesy bago puwersa. Si Yang Yiu ay nakatayo sa field at nalilitong nakikinig.
Kahit na hindi niya alam ang mga detalye, maaari niyang hulaan ang isang pangkalahatang ideya. Dapat ay ang mga ninuno ni Xing Binbin ay gumawa ng ilang uri ng pakikitungo sa mga fox ng White Fox lineage noong unang panahon, ngunit nagkaroon ng kasunduan na sa kasalukuyang panahon, ang mga ninuno ni Xing Binbin ay nag-iwan ng isang bagay sa ipinagbabawal na Fox Fairy Cave ng Demon Fox Clan. Ngayon, dumating si Xing Binbin upang tuparin ang appointment at kunin ang mga bagay na naiwan ng kanyang mga ninuno sa Fox Fairy Cave. Ngunit halata na ang White Fox King ay labis na sakam para sa bagay na iyon o sa iba pang mga kadahilanan, at ayaw itong ibigay sa pamilya Xing. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Xing Binbin na makakatawag siya ng clone ni Xing Yanwang. Si Xing Yanwang at ang White Fox King ay maaaring nagkita dahil sa mga bagay sa Fox Fairy Cave 500 taon na ang nakalilipas. Pagkalipas ng 500 taon, nang dumating ang takdang panahon, gustong sirain ng White Fox King ang kasunduan, ngunit hindi niya inaasahan na darating si Xing Yanwang at makamit ang kaharian ng kaguluhan. Nakita ni White Fox King na hindi niya ito mapipilit, kaya nasabi na lang niya na isa siyang rogue. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumilos si Xing Yanwang sa sandaling sinabi niya, at pinatay ang 9 na malalaking demonyong fox ng sabay-sabay. Ngayon ang White Fox King ay naging tapat. Pagkatapos ng lahat, ang lahi ng tao ay magalang. Nakipag-usap muna si King Xing, ngunit gustong manloko ng White Fox King, kaya direktang kumilos si Haring Xing. Nadama ni Yang Yian na kung ang White Fox King ay maglakas loob na tumanggi, ang clone ni King Xing ay papatayin ang lahat ng mga demonyong fox sa bulwagan. Ang White Fox King at ang kanyang asawa ay galit na galit. Sa susunod na sandali, naglabas sila ng puti at itim na butil, na natatakpan ng mga ron, at pinandilatan si Haring Xing. Ngumisi si Haring Xing, ano? Sa tingin mo kaya mo akong harapin sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong kayamanan ng Sun Fox? Kabanata 874, ang deal sa pagitan ng Adventure King at ng Fox Tribe. Bagamat hindi alam ni Yang Yian kung ano ang itim at puting butil sa mga kamay ng White Fox King at ng kanyang asawa, naramdaman niya ang kakaibang hininga na kumakalat sa buong bulwagan sa sandaling ilabas sila ng White Fox King at ng kanyang asawa. At pumasok din sa kanyang isipan ang paalala ni Shanling, Guru, mag-ingat ka, kakaiba ang dalawang butil na iyon. Ramdam ko ang hininga ng naunang ilusyon. Ang kapangyarihang ibinubuga mula sa dalawang butil na ito ay mas malakas kaysa sa tapyas na bato. Nang marinig ang mga salita ni Shanling, nabigla si Yang Yian at hindi niya maiwasang menas. Gayunpaman, pagkatapos na tingnan si Xing Yanwang na nakatayo sa kanyang harapan, siya ay lubos na nag-relax. Anyway, may isang matangkad na lalaki na umaalalay sa langit kung bumagsak ito. Tinitigan ni White Fox King si Xing Yanwang na may hindi tiyak na mga mata at sinabing, ikaw, Xing, ay isang clone lang. Kaya mo bang harapin ang kayamanan ng aking Fox Clan? Ito ay isang pagsubok sa kawalan ng katiyakan ng lakas ng White Fox King. Tumawa si Haring Xing Yan at sinabing, pwede mong subukang dalawa. Ang pinakadakilang kayamanan ng Fox Clan ay isang pares ng ilusyon na kwintas. Bago ako tumuntong sa clone, maaaring maapektuhan ako ng kaunti, ngunit ngayon ay hindi ako natatakot sa pares ng mga sirang butil sa iyong mga kamay. Kahit na gamitin mo ang illusion beads para patayin ang clone ko, ano ang magagawa mo? Kapag dumating ang matandang master para patayin ako, tiyak na papatayin ko lahat ng Fox Clan mo. Sa totoo lang, ang kasalukuyang antas ng distraction cultivation ko ay umabot na sa tuktok ng mga cultivator sa Mountain and Sea Realm. Paano ako, isang marangal na nagsasaka ng distraction, matatakot sa inyong maliliit na demonyong fox? Hari. Ang mga salita ni Xing Yan ay nangingibabaw at nagbabanta sa White Fox King at sa kanyang asawa, ngunit sinabi rin niya ang totoo. Totoo na ang nasa Daoist Temple ngayon ay clone lang ni King Xing Yan. Sa sandaling pinatay ng White Fox King ang clone ni Haring Xing Yan ngayon, nang si Haring Xing Yan mismo ang dumating upang patayin siya, hindi magiging mahirap para sa Sun Fox Clan na mapuksa. Nakinig si Yang Yian sa mga salita ni Xing Yanwang, ngunit ayaw niyang makipag-away sa White Fox King at sa kanyang asawa. Parang si Xing Yanwang ang patuloy na nagsasabi na ang mga butil ng ilusyon sa kamay ng White Fox King at ng kanyang asawa ay mga sirang butil, ngunit sa katunayan, may takot sa kanyang mga salita. Kung talagang nangingibabaw si Xing Yanwang, hindi sana siya nakikipagtalo sa White Fox King sa sandaling ito, ngunit direktang papatayin siya. Sa ganitong paraan, ang mga itim at puting kwintas na nasa kamay ng White Fox King at ng kanyang asawa ay tiyak na hindi ordinaryong bagay, na nagpaparamdam kay Xing Yanwang, na nasa spirit realm, na natatakot. Sa pagtingin sa hindi tiyak na mga mukha ng White Fox King at ng kanyang asawa, ang mag-asawa ay halatang galit na galit tungkol sa pagpatay ni Xing Yanwang ng 9 na fox, ngunit ayaw talaga nilang makipag-away kay Xing Yanwang. Ang sitwasyon sa magkabilang panig ay tila may kanya-kanyang alalahanin. Ngunit sa pangkalahatan, si Xing Yanwang ang may mataas na kamay.
Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Yang Yian na ang mukha ng White Fox King ay maputla at asul habang nakatingin sa kanyang asawa. Sa oras na ito, ang White Fox Queen, na palaging tahimik, ay ngumiti at nagsabi, "Bakit ka magagalit, Kuya Zing? Ang aming Sun Fox Clan ay isang angkan na naipasa sa libu-libong taon, at isa ring inapo ng sinaunang at maluwalhating dinastiyang Shunhai. Hindi kami ordinaryong Fox Clan. Susunod tayo sa kasunduan ng ating mga ninuno, ngunit may ilang bagay na dapat nating linawin." 500 taon na ang nakalilipas, bumisita si Brother Zing na may dalang tanda ng kanyang mga ninuno. "Hindi ba tayo sumang-ayon na makalipas ang 500 taon, kukunin ng iyong pamilya Zing ang mga bagay, at ang aking Sun Fox Clan ay hindi magdaranas ng anumang pagkawala? Hanggat ibibigay ni Brother Zing ang mapa ng dinastiyang Shunhai, ang Fox Fairy Cave ay bubuksan ngayon at papapasukin ka. Bagamat ang mga butil ng ilusyon sa ating mga kamay ay walang malaking epekto sa pag-atake, maaari pa rin tayong lumikha ng isang ilusyon para kay Zing Daoyo. Sa malayong nakaraan, ang ilusyon na nilikha ng mga butil ng ilusyon ay sinasabing magagawang bitag ang isang mahusay na master. Kaya't mangyaring mag-isip ng 2 beses, Zing Daoyo, ang kailangan natin sa bawat distrito ay ang kasunduan din ng ating mga ninuno. Ang Queen of White Fox ay hindi nagsalita ng mahina o mahirap, ngunit ginawa niyang malinaw ang kanyang saloobin. "Maaari kang pumasok sa Fox Fairy Cave, ngunit ikaw, Haring Zing, ay kailangang ibigay ang mapa ng dinastiyang Shunhai na kailangan ng aming angkan ng Sun Fox, kung hindi, sabay tayong mamamatay." Ang mga salita ay walang kapintasan, ngunit nabigla rin si Zing Yanwang. Hindi alam ni Yang Yian ang sikreto, at nagpatuloy sa panunood ng palabas. Parang ang makapangyarihang Zing Yanwang ay dumating sa Sun Fox Clan isang beses 500 taon na ang nakalilipas, at gustong kunin ang mga bagay na naiwan ng mga ninuno ng pamilya Zing sa ipinagbabawal na Fox Cave ng Sun Fox Clan. Ngunit mula sa sinabi ng White Fox Queen, kung gusto mo ang mga bagay sa Fox Cave, dapat mong palitan ang mga ito para sa ilang mapa ng Shunhai Dynasty. 500 taon na ang nakalilipas, hindi nila ito ibinigay kay Zing Yanwang, at pumayag din si Zing Yanwang na bumalik kasama ang mapa ng dinastiyang Shunhai makalipas ang 500 taon. Ngunit pagkatapos ng 500 taon, nakamit ni Zing Yanwang ang Spiritual Division Realm. Pagkatapos niyang magkaroon ng lakas, natural na ayaw niyang ibigay ang mapa ng Shunhai Realm, at gustong manloko. Bilang resulta, may sinabi ang White Fox Queen sa isang matatag na saloobin, at napakalinaw na kung wala ang mapa ng Shunhai Realm Dynasty, huwag isipin ang pagpasok sa Fox Cave at kunin ang mga bagay na naiwan ng mga ninuno ng pamilya Zing. Sa karamihan, ang magkabilang panig ay masisira. Mula sa mga salita ng White Fox Queen, narinig ni Yang Yian ang 3 mahahalagang mensahe. Una, ang Sun Fox Clan ay ang kanang sinaunang dinastiyang Shunhai, na may mahabang pamana, at ang kamalayan ay hindi madaling aibuli. Pangalawa, ang mga butil ng ilusyon sa mga kamay ng mag-asawa ay talagang pinunit ang kanilang mga mukha at nag-away, na maaaring ang sabi-sabing kakayahang bitag ang mga dakilang amo, ibig sabihin, ikaw, Haring Zing, ay hindi dapat magtangkang takutin kami. Pangatlo, binanggit talaga ng Queen of White Fox na ang ninuno ng pamilya Zing ay ang Adventure King. Ito ay maraming impormasyon. So si Zing Binbin ay ang inapo ng Adventure King. Ito ay tunog. Tulad ng ninuno ng pamilya Zing, ang Adventure King, ay may iniwan sa Fox Fairy Cave, ang ipinagbabawal na lupain ng Sun Fox Clan. Ngayon ang mga inapo ng pamilya Zing ay gustong bawiin ito. Mayroon bang anumang kasunduan na dapat kunin ng pamilya Zing ang mapa ng Mountain at Seeking City bilang kapalit? Ang kasalukuyang sitwasyon ay ayaw ibigay ni Haring Zing ang mapa ng Mountain and Seeking City, kaya gusto niyang pumasok sa Fox Fairy Cave upang kunin ang mga bagay ng ninuno na Adventure King, ngunit ang hari ng White Fox at ang kanyang asawa ay determinado na makuha ang mapa ng Mountain and Sea Dynasty. Pagkatapos, tinapos ng Reyna ng Puting Fox ang kanyang mga salita ng may ngiti, tinitigan niya si Haring Zing at nahulog sa matinding katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Haring Yanzing sa malalim na boses, sa pagtingin sa kasaysayan ng Shunhai, alam mo ba kung ilang henerasyon at ilang tao ang gustong hanapin ang lokasyon ng dinastiyang Shunhai? Ang ninuno ng aking pamilya Zing, ang Adventure King, ay nawala ng tuluyan sa paghahanap sa maalamat na dinastiyang Shunhai. Ngayon ikaw at ang iyong asawa ay aalis na may ilang salita lamang. Iniwan ng aking ninuno ang tanging palatandaan ng dinastiyang Shunhai. Sa tingin mo ba magandang deal ang deal na ito, Reyna? Hihihi, humajijek ang White Fox Queen, pagkatapos ay tinitigan si Haring Yanzing at sinabing, Kaibigang Zing, suriin natin ang kasunduan sa pagitan ng ating mga ninuno sa loob ng 10,000 taon bago talakayin ang bagay na ito. Pagkatapos noon, nagmuni-muni sandali ang White Fox Queen at nagpatuloy, ayon sa mga talaan ng ating angkan, ang iyong ninuno, ang Adventure King, ay nabubuhay sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran.
Natagpuan ng aking ninuno sa San Fox ang Adventure King dahil gusto niyang hanapin ang dinastiyang Shunhai na misteryosong nawala sa kailaliman ng disyerto ng Zishanshu. Ginawa ito ng mga ninuno ng aking Fox clan para lang bumalik sa orthodoxy. Mayroong hindi mabilang na mga Fox clan sa mundo, ngunit lahat sila ay may isang ninuno, ang Nine-Tailed Fox. Ang nag-iisang Nine-Tailed Fox sa mundo na umiral ay sa Shunhai Dynasty. Lahat ng angkan ng Fox sa mundo ay gustong maging Nine-Tailed Fox, at ang sekreto ng pagiging Nine-Tailed Fox ay maaaring umiral sa Shunhai Dynasty. Ang dinastiyang Shunhai ay puno ng misteryo, at gusto ng lahat na mahanap ang lokasyon nito, kabilang ang iyong ninuno, ang Adventure King. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang ating mga ninuno ay sumang-ayon na hanapin ang dinastiyang Shunhai. Ang aking ninuno sa San Fox ay nagbigay ng mga pahiwatig sa Adventure King, kaya kinuha ng Adventure King ang isang kayamanan ng San Fox clan bilang isang pahiwatig upang mahanap ang Shunhai Dynasty. Naturally, hindi ito madaling ibigay ng Adventure King sa Adventure King, kaya ang Adventure King ay nag-iwan ng isang bagay bilang isang mortgage sa aking angkan. Napagkasunduan ng dalawang partido na kapag nahanap na ng Adventure King ang anumang mga pahiwatig at impormasyon tungkol sa dinastiyang Shunhai, gagamitin niya ito para palitan at kunin ang mga bagay na natitira sa aking angkan. Naturally, ang Adventure King ay magbibigay din sa aking mga clan information clues tungkol sa Shunhai Realm, gaya ng mga mapa. Ngunit ayon sa mga alingaw-ngao, ang Adventure King ay napunta sa disyerto ng 2 beses. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lokasyon ng dinastiyang Shunhai at gumuhit ng mapa. Pagkatapos noon, nagmamadali siyang umalis para makipagsapalaran muli. Bilang resulta, hindi na siya bumalik pagkatapos ng pangalawang pagkakataon. 500 taon na ang nakalilipas, ang fellow Taoist na si Xing ay bumisita para sa sandaling ito. Malinaw na napagkasunduan na makalipas ang 500 taon, ipapalit niya ang mapa na iniwan ng Adventure King sa mapa na iniwan ng Adventure King sa aming tribo. Pero ngayon, mukhang fellow Taoist Xing, hindi mo tinupad ang iyong pangako, tama ba? Pagkatapos magsalita ng White Fox Queen, tumigil siya sa pagsasalita at tumingin na lang kay Haring Xing na mapagbantay. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyo ang buong kwento. Naisip niya na si Haring Xing nga ang ayaw ibigay ang mapa. Gusto niyang gamitin ang kanyang lakas para sapilitang bawiin ang mga bagay na isinangla ng kanyang ninuno, ang Adventure King, sa Fox Fairy Cave, ngunit tumanggi ang White Fox King at ang kanyang asawa. Shen. Muling natahimik si Zong. Pagkaraan ng ilang minuto, na parang tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan, sa wakas ay sinabi ni Haring Xing, kalimutan mo na ito. Ito ay isang mapa lamang na alam lamang ang pangkalahatang lokasyon. Ibibigay ko sa iyo. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang White Fox King at ang kanyang asawa ay nagpakita ng kagalakan sa kanilang mga mata. Pagkatapos, lumingon si Haring Xing at sinabi kay Xing Binbin, Biner, ilabas mo ang mga gamit. Kung ikukumpara doon, mas mahalagang bawiin ang mga bagay ng ating mga ninuno. Makikipagsapalaran ako sa maharlikang lungsod, at sa hinaharap ay makakabalik ako sa kaluwalhatian ng panahon ng ating mga ninuno. Kabanata 875 Pagpasok sa Fox Cave. Pagkatapos magsalita ni Haring Xing, saglit na nag-alinlangan si Xing Binbin, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at iniunat ang kanyang kamay. Isang-isang talampakan ng haba at isang daliring lapad na brocade box ang lumitaw sa kanyang palad at iniabot kay Haring Xing. Tila ang brocade box ay naglalaman ng tinatawag na Shunhai Dynasty Map Clues. Gayunpaman, ayon kay King Xing, itinatala lamang ng mapa ang tinatayang lokasyon ng nawala na dinastiyang Shunhai, at hindi ito isang tumpak na mapa. Ngunit ang gayong pahiwatig lamang ay nagpabagabag sa White Fox King at sa kanyang asawa, at ginawa itong hindi gustong ibigay ni Haring Xing, na sapat na upang ipakita kung gaano kaakit-akit ang misteryosong sinaunang dinastiya na nawala sa kaibuturan ng Zishanshu. Here you go, diretsyong ibinato ni King Xing ang brocade box sa White Fox King. Sa totoo lang, matagal na niyang planong ibigay ang mapa, pero gusto lang niyang huwag ibigay kung kaya niya. Ngayong nakikita ang White Fox King at ang matatag na saloobin ng kanyang asawa, natural na kailangan niyang alisin ito. Kung ikukumpara doon, ang mga bagay sa Fox Immortal Cave ay mas mahalaga, at ang mapa ay natural na umiiral na sa kanyang isipan. Nagulat ang White Fox King nang makita ang brocade box, at hindi na makapaghintay na buksan ito para makita. Maya-maya, sumili ang ngiti sa labi niya. Masasabi niya kung totoo o peke ang mapa, at hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Xing Yanwang. Agad niyang sinabi, salamat, fellow Taoist Xing. Huwag na kayong magsalita ng walang kaparirikan at buksan ang Fox Fairy Cave. Ibinigay ko sa iyo ang mapa, ngunit huwag kang maglaro, kung hindi. Kahit na isakripisyo ko ang clone na ito, hindi kita mapapaalis ng iyong asawa. Nagbanta si Xing Yanwang. Fellow Taoist Xing, masyado kang nag-aalala. Bilang hari ng isang angkan, mayroon pa rin akong kredibilidad na ito.
Buksan natin ang Fox Fairy Cave ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, tumanggo siya sa reyna, at pagkatapos ay iniunat ng mag-asawa ang mga butil sa kanilang mga kamay, at pagkatapos ay itinutok ang kristal na plataporma sa ilalim ng kanilang mga paa, at umawit ng isang bagay. Habang binibigkas nilang dalawa ang hindi kilalang mga lihim na salita, lumiwanag ang kristal na plataporma sa ilalim ng mga paa ng mag-asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Yang Yian ang isang puyo ng tubig na lumitaw sa kristal na plataporma, ngunit ito ay isang pasukan sa kuweba na puno ng makapal na puting fog. Pakipasok, fellow the West Zing. Pinipigilan tayo ng mga alituntunin ng clan sa pagsasabi ng totoo. Ano ang nasa Fox Fairy Cave? May mga bagay man na naiwan ng ating ninuno na Adventure King, wala tayong alam. Wala kaming nakuha pagkapasok namin. Fellow the West Zing, huwag mo akong sisihin at ang aking asawa, dahil wala pang nakapasok sa aming Fox Clan. Maaari lamang nating buksan ang pinto ng Fox Fairy Cave ayon sa mga turo ng ninuno, ngunit hindi tayo pinapayagang pumasok sa Fox Fairy Cave. Ang mga salita ng White Fox King ay medyo tulad ng pag-iwas sa responsibilidad, ngunit nagsasabi rin sila ng totoo. Hindi pa sila nakapasok sa Fox Fairy Cave. Malamig na ngumuso si Xing Yanwang at sinabing, natural na alam ko ang tungkol dito. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at sinabing, Biner, pumasok ka na. Habang nagsasalita, sumulyap si Xing Yanwang kay Yang Yiyo, ngunit hindi na siya nagsalita. Tumanggo si Xing Binbin at naglakad patungo sa pasukan ng kuweba. Nakita ni Yang Yiyo na mukhang walang balak pumasok si Xing Yanwang. Kung iisipin, naroon ang White Fox King at ang kanyang asawa sa labas, kaya natural na kailangang manatili ni Xing Yanwang para maiwasan ang mga aksidente. Si Yang Yian mismo ay hindi nagplanong pumasok, at tumayo roon ng hindi gumagalaw, dahil sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan niya na siya ay ginagamit bilang baril ni Xing Binbin, at marahil ay walang ganoong bagay na walang dahon na bulaklak. Isa lang siyang thug na nahuli ni Xing Binbin sa kalagitnaan. Siyempre, hindi niya inaasahan na makukuha niya ang bulaklak na walang dahon, at sinundan niya si Xing Binbin para lang makaalis sa disyerto, kaya nakuha nilang dalawa ang kailangan nila. Sa sandaling ito, halatang pupunta si Xing Binbin sa Fox Fairy Cave para kumuha ng naiwan ng kanyang mga ninuno. Hindi maginhawa para sa kanya, isang tagalabas, na pumasok, at ang pakiramdam na hinaharangan siya ni Xing Binbin ay naging dahilan upang hindi siya komportable. Buti na lang at mas mabuting maghintay sa labas. Bukod pa rito, binigyan lang siya ni Xing Yanwang ng matalim na tingin, na walang babala, kaya mas mabuting huwag na lang sumali sa kasiyahan. Gayunpaman, sa oras na ito, naglakad na sina Xing Binbin at Hualiu Xiang papunta sa pasukan ng kuweba, ngunit bumalik sila para tingnan si Yang Yian at sinabing, Yanzi, halika dali. Matapos makita ang walang ekspresyong mukha ni Yang Yian at walang salita, si Xing Binbin ay natigilan at pagkatapos ay nagsabi, Oh, halika ka muna dito, bibigyan kita ng paliwanag mamaya. Habang nagsasalita, tumingin siya kay Xing Yanwang at sinabing, kaibigan ko si Lolo Yanzi. Bata, pumunta ka, huwag mag-aksaya ng oras. Tiningnan ni Xing Yanwang si Yang Yian sa magandang tono. Ngayon ay si Yang Yian na ang medyo nalilito. Tingnan ang mga mata ni Xing Binbin at huwag masyadong artificial. Hindi ba siya nagsinungaling sa akin? Iniisip si Yang Yian sa ilalim ng mga tingin ni Xing Yanwang, nakaramdam siya ng pressure at sinabing hindi sa kanyang puso, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang mga binti pagkatapos ng lahat. Naglakad siya patungo kina Xing Binbin at Hualiu Xiang, at pagkatapos ay sunod-sunod na pumasok ang tatlo sa tinatawag na Fox Fairy Cave. Hindi malaki ang pasukan ng kuweba, wala pang 3 metro, at makapal ang puting fog, ngunit malabo mong makikita ang pagkakaroon ng mga hakbang sa ilalim ng iyong mga paa. Naglakad si Xing Binbin sa unahan, si Hualiu Xiang sa gitna, at si Yang Yian ay naglakad sa dulo. Ang mga kristal na hakbang ay bumagsak sa 30 degrees. Gawa sa kristal ang paligid. 3 metro ang taas at lapad ng daanan. Medyo maluwang kung maglakad. Mukhang napakahaba ng buong daanan. Anyway, ang kristal na daanan ay hindi madilim, ngunit maliwanag. Hindi mo makita ang dulo ng sipi sa isang sulyap. Hindi ko alam kung gaano katagal. Makalipas ang kalahating oras na paglalakad, sa wakas ay natapos na silang tatlo sa paglalakad. Halos kinalkala ni Yang Yiu sa kanyang isipan na mayroong libu-libong hakbang. Pagkatapos nun, pumunta silang tatlo sa flat corridor. Dito ay hindi pa rin nila makita ang dulo, ngunit walang sanggang daan ang daan. Hindi na kailangang mag-alala na magkamali. Diretso lang ang lakad. Sa oras na ito, binagalan din ni Xing Binbin ang kanyang lakad. Pagkatapos lumakad ni Yang Yiu, sinabi niya, Yanzi, maliban sa katotohanan na ang aking pamilya Xing ay ang Adventure King, totoo ang sinabi ko sa iyo noon at hindi ako nagsinungaling sa iyo. Sinabi ni Lolo na mayroon talagang walang dahon na bulaklak sa Fox Fairy Cave. Oo. Tumugon lang si Yang Yiu at hindi na nagsalita pa. Naisip niya na hindi na kailangang magpaliwanag ni Xing Binbin sa kanya.
Ang kanyang paliwanag ngayon, totoo man o mali, ay talagang nagpaginhawa kay Yang Yio. Ngunit nakita ni Zing Binbin na walang sinabi si Yang Yio. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Bagamat sa maikling panahon ay nakilala niya si Yang Yio, naranasan nila ang buhay at kamatayan ng magkasama sa daan, at malaki ang naitulong ni Yang Yio sa kanya sa kalsada. Siya ay isang taong naglakas loob na magmahal at maput, at hindi niya sinasadyang itinuring si Yang Yio bilang isang kaibigan. Bigla niyang sinabing may pag-aalala, ang mga bagay na iniwan ng aking mga ninuno sa Fox Fairy Cave ay napakahalaga, kaya hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Inaamin ko na pumunta kami dito hindi lang para sa Fox Fairy Tears, kundi para kunin din ang mga bagay ng ating mga ninuno. Kung tungkol sa lakas ng White Fox King at ng kanyang asawa, nakalimutan ko talagang sabihin sa iyo, at hindi ito ipinaliwanag ni Lolo ng malinaw. Yanzi, ako. Alam ko, hindi kita sinisisi, tinuturing ko pa rin kayong mga kaibigan. Nag-aalalang tumingin si Yang Yio kay Zing Binbin, at nawala ang galit sa kanyang puso matapos marinig ang kanyang paliwanag. Nakangiti niyang sabi kay Zing Binbin. Ngayon si Zing Binbin sa wakas ay ngumiti. Ngumiti si Hua Liu Xiang at sinabi ko na si Brother Yang ay hindi isang maramaw na tao. Ngumiti si Zing Binbin at sinabi, salamat sa iyo sa pagkakataong ito, kung hindi ay nakapasok kami ng maayos sa pugad ng demonyong Fox. Maaari kang makapasok nang wala ako, at wala akong ginawa. Nagkukwentuhan silang tatlo habang naglalakad, at lumuwag ang kapaligiran. Binuksan ni Zing Binbin at sinabi kay Yang Yio na ang kanyang ninuno ay ang Adventure King, at ang kasunduan sa pagitan ng Adventure King at ng Fox Fairy Clan. Tiyak, hindi ito gaanong naiiba sa nahulaan niya. Nang tanungin ni Yang Yio kung ano ang babawiin ni Zing Binbin, nag-alinlangan si Zing Binbin. Mabilis na sinabi ni Yang Yio, casual ko lang sinabi. It's not convenient to say, kunwari lang hindi ako nagtanong. Hindi. Anyway, makikita mo ito mamaya. Okay lang sabihin sa'yo. Naniniwala ako sa iyo. Sinabi ni Zing Binbin, sa katunayan, sinangla ng ninuno ang isang purong Yang clone sa Fox Demon Clan. Sinabi ni Lolo na ang purong Yang clone ng ninuno ay isang mahusay na purong Yang clone na ginawa sa pamamagitan ng pagtitipon ng 10 purong espiritual na bagay ng Yang sa mundo. Siyempre, ito ay isang patay na bagay na walang kaluluwa. Hindi ko alam kung ano ang hitsura nito. Anyway, sabi ng lolo ko hanggat ang purong Yang clone ng ninuno na naiwan sa Fox Fairy Cave ay ibabalik at hayaan siyang pinuhin ito, magkakaroon siya ng isa pang clone. Sa oras na iyon, maaari niyang pagsamasamahin muli ang nakakalat at independenteng Adventure King City at muling itayo ito. Ang kaharian ng pakikipagsapalaran ay muling nililika ang maluwalhating pakikipagsapalaran ng mga ninuno. Kaya ang bagay na ito ay napakahalaga sa aking pamilya. Ang aming pamilya ay nagtrabaho ng gusto sa maraming henerasyon bago namin nalaman na ang aming mga ninuno ay nag-iwan ng isang purong Yang clone sa Sun Fox Clan. Pagkatapos ng isa pang 500 taon ng pagsusumikap, nilinang ng aking lolo ang spiritual realm at nagtataglay ng kakayahang pinuhin ang clone na humantong sa mga kaganapan ngayon. Pagkaraang marinig ito, biglang napagtanto ni Yang Yio na ayon sa mga record ng pamana na iniwan ng kanyang Panginoon, pagkarating sa spiritual realm, ang kaluluwa ay maaaring paghiwalayin, at pagkatapos ay ang sining ng panlabas na pagkakatawang tao ay maaaring gawin, tulad ng fire clone ni Zing Yanwang ngayon, ngunit ito ay isang tunay na Chi clone. Meron. Isa ring clone na gawa sa mga espiritual na bagay ng langit at lupa, ngunit ang kaluluwa ay naninirahan dito, na medyo tulad ng isang papay, ngunit ito ay mas advanced kaysa sa isang papay, na may maraming mga lakas at benepisyo. Hindi niya ito pinag-aralan ng masinsinan. Sa hindi inaasahan, ang layunin ni Zing Binbin ay isang purong Yang clone. Sa ganitong paraan, ito ay talagang isang kayamanan. Kabanata 876 na nawala si Yang Yian sa hangin. Clone man ito ng kayamanan, kailangan lang na marinig ni Yang Yian ang tungkol dito. Anyway, alam niyang hindi niya ito mahawakan. Ito ang pag-aari ng pamilya Zing. Mayroon ding clone na si Zing Yanwang sa larangan ng distraction sa labas. Mas mabuting magkaroon ng masamang pag-iisip. Bukod dito, masasabi sa kanya ni Zing Binbin ang mga sikretong ito, ibig sabihin ay tinatanggap niya siya bilang isang kaibigan. Naisip ni Yang Yian na ang paglalakbay na ito ay para lamang palawakin ang kanyang pananaw. Kung tutusin, wala siyang sapat na oras para mag-practice. Bagamat ang kanyang paglilinang ay umabot sa kaharian ng out-of-body, natakot siya na hindi niya maihahambing sa isang Yuanying cultivator sa Mountain and Sea Realm sa mga tuntunin ng karanasan sa paglilinang. Ang pagbabasa ng libu-libong aklat ay hindi kasing ganda ng paglalakbay ng libu-libong milya. Minsan ang pagsasanay ay napakahalaga. Sa pagkakataong ito, pinilit siyang pumunta sa disyerto ng mga ninuno ng Qingtian sect at nakilala si Zing Binbin at ang kanyang 4 na kapatid. Pagkakataon niya iyon. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang makakuha ng ilang karanasan. May reward man o hindi ang paglalakbay na ito, sulit ito para kay Yang Yian.
Ang pagpapalawak ng kanyang pananaw ay isang aspeto, at ang pangunahing punto ay mayroon siyang kaibigan na nagngangalang Zing Binbin. Ang kalsada ng paglilinang ay isang malungkot na daan. Sa katunayan, wala siyang masyadong kaibigan sa Mountain and Sea Realm. Masayang-masaya siya na nakipagkaibigan kay Zing Binbin. Matapos pag-isipan ng mga nadagdag at natalo, naging mas bukas ang isipan ni Yang Yian. Nakipagkwentuhan at nakipagtawanan siya kina Zing Binbin at Hua Liuxiang sa daan, na nagpawi sa dating mapurol na kapaligiran. Ang buong patag na kristal na daanan ay walang katapusan sa paningin, na tila napaka-boring. Buti na lang at nagkwekwentuhan silang tatlo at nagtawanan, at mabilis na lumipas ang oras nang hindi nila napapansin. Pagkatapos ng halos isang oras na paglalakad, biglang lumiwanag ang tanawin sa unahan, at binilisan nilang tatlo ang lakad. Dapat nandoon tayo. Mag-ingat ang lahat mamaya. Ang Fox Fairy Cave ay hindi pangkaraniwan at walang nakakaalam kung ano ito. Ayon sa aking lolo, bumisita siya sa Sun Fox Clan 500 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi na siya pumasok. Tungkol naman sa mga chismis tungkol sa Fox Fairy Cave, alam lang nila ito mula sa ilang mga salita at tala na iniwan ng kanilang mga ninuno. Ang lugar na ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa Sun Fox Clan. Kahit na ang White Fox King at ang kanyang asawa ay hindi kailanman nakapasok. Ito ay tinatawag na isang ipinagbabawal na lugar, ngunit sa katunayan ito ay ang sementeryo ng Sun Fox Kings at Queens ng lahat ng henerasyon. Makakapasok lamang ang mga tao pagkatapos nilang mamatay. Ito ay ang sabi-sabi na ang Fox Fairy Cave ay pinangalanan dahil mayroong isang hari ng Sun Fox Clan na nakamit ang antas ng Tangshan at umakyat sa langit. Kaya naman tinawag itong Fox Fairy Cave. Mayroong isang espiritual na spring pool sa Yungib, na nabuo ng isang Fox King na umiiyak dahil sa pagkamatay ng kanyang reyna. Sa makatuwid, ang tubig sa espiritual na spring pool ay tinatawag na Fox Fairy Tears, na isang kayamanan ng langit at lupa. Paliwanag ni Zing Binbin habang naglalakad, may ningning sa kanyang magagandang mata, na parabang puno siya ng curiosity tungkol sa Fox Fairy Tears. Siyempre, isa lamang itong alamat sa pandinig ni Yang Yiu at Hua Liuxiang, at hindi nila ito sineseryoso. Makalipas ang ilang minuto ay naramdaman na lamang nilang tatlo na lumiwanag ang kanilang paningin, ngunit nakalabas na sila ng kuweba. Sa sandaling ito, nakita nila ang isang nakakagulat na eksena. Wow, Fox Cemetery talaga ito. Hindi napigilan ni Hua Liuxiang na magsalita. Matanda, mag-ingat. Pinandilatan ni Zing Binbin si Hua Liuxiang. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa tribo ng Sun Fox. May nakita nga silang tatlo na kristal na kabaong, ngunit ang kakaiba ay puno ito ng mga fox, hindi hugis tao. Sa isang sulyap, mukhang daan-daan sila. At isang bagay na ikinagulat nilang tatlo ay sa bawat kristal na kabaong, may mga pares ng demonyong fox na nakabaon ng magkasama. Mukhang ang Sun Fox Tribe ang pinakamataas na magmahal. Sabi ni Zing Binbin habang nakatingin sa mga kristal na kabaong. Sumang-ayon din si Yang Yian sa puntong ito. Sa pagtingin sa kristal na kabaong, ang bawat kabaong ay isang pares ng mga demonyong fox. Hindi mo kailangang magtanong para malaman na sila ang mga hari at reyna ng mga Sun Fox sa lahat ng henerasyon. Isa rin itong malaking kuweba sa ilalim ng lupa na natural na nabuo. Iba't ibang kakaibang stalactites ang nakasabit sa tuktok ng kuweba. Ang mga patak ng stalactites ay tumutulo sa lupa, lahat ay umaagos sa isang direksyon. Gusto ni Zing Binbin na hanapin ang purong yang claw na iniwan ng kanyang mga ninuno, ngunit sa oras na ito ay isa-isa lang niyang masuri ang mga kristal na kabaong, dahil wala nang iba pa sa buong bulwagan, tanging ang mga kristal na kabaong. Ayon kay Zing Binbin, ang purong yang claw na iniwan ng kanyang mga ninuno ay dapat ding umiral sa Crystal Gate dito. Lumingon siya at sinabi kay Yang Yian, Yanzi, masyadong malaki ang lugar dito, maghanap tayo ng hiwalay, tumingin ka sa paligid kung may bulaklak na walang dahon. Ayon sa mga tala na iniwan ng mga ninuno, ang lugar kung saan matatagpuan ang kanyang purong yang clone ay may mga walang dahon na bulaklak na tumutubo, at ito rin ay isang treasure land kung saan tumutubo ang mga natural na materyales at kayamanan. Naniniwala ako na ang mga talaan ng mga ninuno ay hindi mali. Alam ni Yang Yian na si Zing Binbin ay natatakot na siya ay masyadong naghihinala at lumabas upang magpaliwanag. Tumingin siya kay Zing Binbin at ngumiti at nagsabi, hindi mahalaga kung may bulaklak na walang dahon o wala. Sa pagkakataong ito, masusundan kita para matuto pa at makilala ang apat mong kaibigan. Para sa akin, ang mga natamo ay mas mahusay kaysa sa pagkuha ng mga likas na materyales at kayamanan. Ngumiti si Zing Binbin at pagkatapos ay tumawa at sinabing, mahusay iyon. Walang sabi-sabi, lumingon siya para hanapin ito. Silang tatlo ay magkahiwalay na naghanap, ngunit si Yang Yian ay nakahinga ng maluwag habang siya ay nag-shuttle sa pagitan ng mga kristal na kabaong, na tila siya ay dumating sa isang lugar ng turista. Ganun pa rin ang iniisip niya sa kanyang puso.
Nang makitang walang espesyal dito, tanging ang kristal na kabaong, si Yang Yian ay nawala ng pag-asa na makahanap ng anumang walang dahon na mga bulaklak. Sa simula, palusot lang siya kay Xing Binbin at sa tatlo pa. Sa isang nakaka-relax na saloobin, hindi namamalayang naglakad si Yang Yian patungo sa dulo ng yungib. Wala pa rin siyang nahanap. Ang buong kuweba ay puno ng Sun Fox coffins, at wala nang iba pa. Pagdating niya sa sulok, lumingon si Yang Yian para hanapin sina Xing Binbin at Hua Liuxiang, ngunit nang Liu-Inga na sana siya, tila nakakita siya ng kislap ng gintong liwanag sa sulok ng dingding ng kuweba, na kumikislap palayo. Walang malay, tumingin si Yang Yian sa sulok, ngunit wala sa dingding ng kuweba na kulay kristal. Sigurado siyang hindi iyon ilusyon. Mahirap para sa anumang ilusyon na hawakan siya sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Naglakad siya ng 2 hakbang pasulong at lumapit sa dingding ng kuweba upang tingnang mabuti. Wala pa ring kakaiba. Hindi naniwala si Yang Yiyo. Kitang-kita niya ang isang gintong liwanag na kumikislap sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ito maaaring magkamali. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, inilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang tingnang mabuti. Nang dumampi ang espiritual na kamalayan sa dingding ng kuweba, nakaramdam ng pagkahilo si Yang Yiyo sa susunod na sandali. Natigilan siya na parang biglang hinayla ng kung sino ang buo niyang katawan at nawalan ng balanse ang katawan. Sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang kumislap sa dingding ng kuweba kung saan naroon si Yang Yiyo, at nawala si Yang Yiyo. Hindi na makita ang figure ni Yang Yiyo sa harap ng dingding ng kuweba. Sa sandaling ito, ang gulat na sigaw ni Xing Binbin ay umalangaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng kuweba, Yanzi, Lao San, halika rito dali, nahanap ko na. Here I come, tunog ng boses ni Hua Liuxiang at mabilis siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Xing Binbin. Ngunit walang tugon mula kay Yang Yian. Sa oras na ito, si Xing Binbin ay nakatayo sa harap ng isang kristal na kabaong na may sobrang excited na mukha. Sa kabaong nakahiga ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng brocade na damit. Ito ang nag-iisang kristal na kabaong sa buong kuweba na may nakahandusay na tao. Bagamat nakahiwalay ang kristal na kabaong, nararamdaman pa rin ni Xing Binbin ang sobrang yang at napakalakas na kapangyarihan na nagmumula sa kabaong. Natitiyak niya sa isang iglap na ito ay isang purong yang clone na iniwan ng ninuno na Adventure King. Boss, nahanap mo na ba? Lumapit si Hua Liuxiang at tinitigan ang katanghaliang lalaki sa kristal na kabaong na may nagniningning na mga mata at nagtatakang nagtanong. Tumango si Xing Binbin na may masayang mukha, nahanap ko na. Nakita ko ang larawan ng ninuno at ito ay eksaktong kapareho ng tao sa kabaong. Naglalabas ito ng aura ng matinding yang at matinding lakas. Ito ang purong yang clone ng ninuno. Totoo naman kapag ganyan ang sinabi mo. Ang estatwa ng nagtatag ng aming adventure hall ay 80% na katulad ng tao sa kabaong. Sabi ni Hua Liuxiang, maswerte ako na natupad ko ang aking misyon. Gamit itong purong yang clone ng aking ninuno, pagkatapos itong pinuhin ni Lolo, makikita ko kung paano pa rin makakatalo ng mga walang utang na loob na mga bastard sa Adventure Kingdom. Si Xing Binbin ay mukhang masaya na may layuning pumatay. Oo, kapag napino ng master ang purong yang clone, ang Adventure Kingdom ay magkakaisa at ang muling pagtatayo ng Adventure Kingdom ay malapit na. Pagkatapos ay papatayin natin ang lahat ng mga makasarili na bastard na iyon. Umalangaw-ngaw si Hua Liuxiang. Salamat sa iyong pagsusumikap, third brother, at Yanzi. Oy, nasaan si Yanzi? Napagtanto ni Xing Binbin na hindi dumating si Yang Yiyo. Natigilan si Hua Liuxiang at tumingin sa paligid at sinabing, hindi ko alam. Nakita ko siyang pumunta doon kanina. Hahanapin ko siya. Makalipas ang kalahating oras, nalaman ni Xing Binbin at Hua Liuxiang na nawala si Yang Yiyo. Hinanap nilang dalawa ang bawat sulok ng kuweba, ngunit hindi nila mahanap si Yang Yiyo. Si Yang Yiyo ay nawala sa hangin. Nakabalik kaya ang panganay na kapatid na si Yang sa parehong ruta? Sabi ni Hua Liuxiang. Sa tingin mo posible ba? Bagamat saglit lang kaming kilala ni Yanzi, kaya niyang tumayo sa harap namin sa mahihirap na panahon. Hindi siya yung tipo ng taong irresponsible. Kung lalabas siya, siguradong sasabihin niya sa amin. Kung hindi niya hahanapin ulit, baka may nangyari na. Si Xing Binbin ay naging hindi maipaliwanag na inis. Kabanata 877 Espiritual na Lotus Root. Pagkaraan ng ilang oras, hinanap ni Xing Binbin at Hua Liuxiang ang buong kuweba, ngunit hindi pa rin mahanap si Yang Yiyo. Tumingin si Hua Liuxiang kay Xing Binbin at sinabing, Boss, paano kung lumabas muna tayo? Masyadong kakaiba ang lugar na ito. At saka, ang Master at ang White Fox King at ang kanyang asawa ay nasa labas pa rin ng standoff. Dahil nahanap na namin ang Chunyang clone, dapat lumabas muna kami. Ito ang pinakamahalagang bagay. Pagkasabi nito, biglang nagdilim ang mukha ni Xing Binbin at sinabing, hindi, ako, si Xing Binbin, hindi ko kayang iwanan ang aking mga kaibigan at kapatid.
Kailangan kong mahanap si Yanzi. Pero boss, hinanap namin ng maigi ang lugar na ito, at walang bakas ni Brother Yang. Tsaka naghihintay pa si Master sa labas. Mahalaga ito. Hinikayat ni Hua Liu Xiang. Anyway, hindi mahanap ang mga taong naghahanap kay Yang Yio, kaya mas mahalagang ibalik muna ang clone ng Chunyang. Kung tutusin, hindi pa rin ligtas sa bawal na lugar ng Sun Fox Clan. Huwag mo nang sabihin pa. Babalik ako at magpapaliwanag kay Lolo. Bukod dito, siya ay isang malakas na tao sa Spirit Severing Realm. Ang White Fox King at ang kanyang asawa ay hindi nang ahas na maglaro. Tungkol naman kay Yanze, sinabi ko na tinatrato ko siya bilang isang kaibigan at kapatid. Katulad niyong tatlo sa simula, sa tuwing ako ay nahihirapan, kaming apat ay hindi nagpabaya o sumuko. Kaya naman kami naging sworn na magkapatid. Pagkatapos ng maraming taon ng pakikipagsapalaran, hindi kita iniwan, at hindi mo ako pinabayaan. Ganun din dapat ang gawin kay Yanzi. Dahil kaibigan at kapatid siya, paano ko siya papansinin? Doon. Dalawa na lang ang posibleng resulta ngayon. Una, bumalik si Yanzi ng mag-isa, ngunit sa kanyang personalidad, imposibleng hindi siya kumustahin. Pangalawa, at ito lang ang posibleng resulta. Oo, maaaring aksidenteng na-trigger ni Yanzi ang ilang formation sa Fox Fairy Cave at nakapasok. Binanggit sa mga talaan na may mga madahong bulaklak, iba't ibang likas na kayamanan, at espiritual na bukal sa Fox Fairy Cave, ngunit hindi namin nakita ang mga ito sa kuweba. Ang ibig sabihin ng pagkawala ni Yanzi ay malamang na nagkamali siya sa pagpasok sa ganoong lugar, kaya dapat ipagpatuloy natin ang paghahanap sa kanya. Hindi natin siya dapat pansinin. Ako, si Xing Binbin, ay walang maraming kaibigan, ngunit hindi ko papansinin ang aking mga kaibigan. Sinabi ni Xing Binbin na may matigas na mukha at hindi pinansin si Hua Liu Xiang upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Yang Yio. Anyway, ang purong Yang clone na iniwan ng mga ninuno ay inilagay na sa storage artifact sa oras na ito. Napagdesisyonan na ang malaking bagay, kaya bakit hindi hanapin pa si Yang Yio? Hindi banggitin na hinahanap ni Xing Binbin at Hua Liu Xiang si Yang Yio saan man sa kuweba, ngunit sa sandaling ito ay natagpuan ni Yang Yio ang kanyang sarili sa isang pinagpalang lugar. Ilang sandali lang ang nakalipas, ginalugad ng espiritual na kamalayan ni Yang Yio ang pader ng kuweba na kumikislap ng gininto ang liwanag, ngunit bigla siyang hinayla sa dingding ng kuweba ng puwersang humila at nawala. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa ibang lugar. Sa isang kuwebang espasyo na higit sa 100 metro kwadrado, ang kuwebang ito ay ibang-iba sa iba pang mga kuweba na aming pinuntahan dito. Hindi ito gawa sa kristal, ngunit may lupa. Ito ay mas katulad ng isang maliit na lambak kaysa sa isang kuweba. Matapos lumitaw si Yang Yian sa ilalim ng kanyang mga paa, nakita niya ang maraming halaman sa eksena sa unang tingin. Akala niya ay napunta siya sa isang lambak, ngunit ang isang mas malapit na pagtingin ay nagsiwalat na ito ay isang espasyo na higit sa 100 metro kwadrado. Isang spring pool ang lumitaw sa kanyang paningin, at ito ay napuno ng gatas na puting fog na sumasakop sa buong spring pool. Tila isang bilog ng mga halaman ang tumubo sa paligid ng spring pool na may diameter na higit sa 30 hanggang 40 metro. Pagkatapos ng masusing pagtingin, si Yang Yian ay sumipsip ng malamig na hangin. Wow! Ito ay hindi fog sa lahat. Ito ay halos ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at ang mga halaman na tumutubo sa paligid ay hindi ordinaryong mga halaman, ngunit iba't ibang mga espiritual na gamot. Sa kanila, nakita ni Yang Yian ang walang dahon na bulaklak na inilarawan ni Xing Binbin. Ang lugar na ito ay tila tinitirhan ng isang tao. May mga stone table, stone chair, stone bed, pavilion, at iba pa sa paligid nito. Halata na ang mga espiritual na gamot dito ay itinanim na muli. Huminga ng malalim si Yang at sinabi sa sarili, ito dapat ang lugar kung saan nakuha ito ni Xing Binbin. Ito ang core ng Fox Fairy Cave. Pagkatapos panoorin ito ng ilang sandali, dumiretso si Yang Yian sa spring pool para tingnan ang mga espiritual na gamot na nakakalat sa paligid. Ang bawat isa ay may pinakamataas na kalidad. Nalaman niya na sila ay hindi bababa sa 10,000 taong gulang, na nangangahulugang walang sinuman ang nakapunta dito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang espiritual na enerhiya na nagmumula sa pool ng tagsibol ay masyadong malakas, nagpapalusog sa mga espiritual na gamot sa paligid nito, at bawat isa ay naging mataas ang kalidad. Ngumiti si Yang Yian at sinabi, Kuya, tatanggapin ko. Ang mga espiritual na gamot na ito ay sapat na para sa akin upang pinuhin ang kinakailangang elixir upang maapektuhan ang gitna o kahit na huling yugto ng out-of-body state. Nakabuka ang bibig ni Yang, nagsimulang maghukay ng mga espiritual na gamot. Matapos maingat na laruin ang mga espiritual na gamot na ito, inilipat niya ang lahat sa hardin ng espiritual na gamot sa espasyo ng Chenkun Pot. Makalipas ang kalahating oras, naghukay si Yang Yian ng higit sa 200 espiritual na gamot sa lahat ng laki, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nabasag. Sa isang tiyak na sandali, nang siya ay tumangala, siya ay nagulat.
Tila nakakita siya ng liwanag sa makapal na fog o aura sa gitna ng spring pool. Masyadong makapal ang hamog, at hindi niya ito makitang nakatayo sa dalampasigan. Lumipad lang siya sa makapal na ulap. Ha! Lumapit si Yang Yian sa fog at nalaman na mayroon talagang nagniningning sa gitna ng spring pool. Ito pala ay isang lotus. Ang ikinagulat niya ay ang lotus ay ginto at kumikinang na may gininto ang liwanag. Ngayon naisip niya na ang gininto ang liwanag na kumikislap sa dingding ng kuweba noon ay dapat ilabas ng lotus na ito. Ang punto ay nalaman niya na ang aura ng buong espasyo ng kuweba ay tila naglalabas mula sa lotus na ito. Ito ay nagpagulo kay Yang Yian. Lumipad siya pasulong at sa wakas ay nakumpirma na ito ay totoo, at ang lotus na ito ay hindi talaga lotus, ngunit isang lotus root na ganap na inaalagaan ng aura. Aura Lotus Root. Ito ay isang kayamanan na pinangalagaan ng katutubo. Nang makita ng espiritual na kamalayan, talagang may mga ugat ng lotus sa ilalim ng tubig ng bukal, at sa ibabaw ng tubig, ang mga ugat ng lotus ay namumulaklak at bumubuo ng mga gintong bulaklak, ngunit ang mga ugat ng lotus o rhizome sa tubig ay aqua blue. Ito ay isang kakaibang kombinasyon. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na pagmasdan, si Yang Yian ay nanginginig sa pananabik. Bigla niyang naalala ang mga tala tungkol sa paglinang ng mga panlabas na pagkakatawang tao sa kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu. Matapos maabot ang kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, maaaring linangin ng isang tao ang isang pagkakatawang tao. Ang isa ay ang espiritual na enerhiyang pagkakatawang tao, na palaging espiritu ng langit at lupa na natural na nabuo. Maaari nitong pinuhin ng isang katulad na pisikal na katawan. Kapag ang espiritu ay nahiwalay at nakapasok, maaari itong lumikha ng isang napakalakas na pagkakatawang tao, na siyang panlabas na pagkakatawang tao. Ang pure yang incarnation na iniwan ng Adventure King ng kanyang ninuno, na binanggit noon ni Xing Binbin, ay ganito. Ang espiritual na ugat ng lotus sa harap niya ay ang natural na material para sa pagpino ng clone. Ito ang espiritual na ugat ng lotus na tumutubo sa espiritual na pool na ito. Ipinapaalala nito kay Yang Yiyo ang kwentong mitolohiya sa Investiture of the Gods, kung saan namatay si Neza matapos putulin ang kanyang laman at buto, at natagpuan ng kanyang kaluluwa ang kanyang amo na si Taiyi Zenren, na pagkatapos ay gumamit ng mga ugat ng lotus upang pinuhin ang mga damit at katawan para kay Neza. Sa oras na ito, naisip ni Yang Yiyo, maaaring si Neza sa mito ay nasa larangan ng paghihiwalay ng espiritu. At pagkatapos ay nakakita siya ng isang lotus root clone na pinino ng spiritual lotus root. Sa kabaligtaran, ito man o hindi, sa kanyang isipan, ang tala ng mana na iniwan ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi, ang espiritual na ugat ng lotus na pinalaki sa espiritual na pool sa kanyang harapan ay tiyak na isang espiritual na kayamanan ng langit at lupa na makapagpapadalisay ng panlabas na pagkakatawang tao. Kapag iniisip ito, si Yang Yiyo ay nasa sabik. Hindi pa banggitin ang ugat ng lotus, kung kukunin niya ang bulaklak na lotus na namumukadkad, iniisip niya na ang kanyang paglilinang ay lubos na mapapabuti. Ito ay ganap na pinalaki ng espiritual na enerhiya, at ito ay puno ng kakanyahan ng langit at lupa. Alam ni Yang Yian na kumita na siya sa pagkakataong ito. Pananatilihin niya ang espiritual na lotus root upang pinuhin ang isang panlabas na pagkakatawang tao na may parehong lakas tulad ng kanyang orihinal na katawan kapag siya ay pumasok sa kaharian ng kaguluhan sa hinaharap. Kung tungkol sa pagtaas ng paglilinang pagkatapos kumuha ng lotus, ito ay isang tiyak na bagay. Nagkaroon ako ng kapalaran. Tinitigan niyang ang ugat ng lotus na may mga mata ng kuneho. Agad niyang inabot ang lotus. Kung hindi siya nakakuha ng ganoong espiritual na bagay, hindi ba siya tatamaan ng kidlat? Kung kanino naman iyon, itinapon na niya sa isip niya ang tanong na ito. Ngayon lang niya naisip sa isip niya, akin na lahat. Gayunpaman, nang iunat ni Yang Yian ang kanyang kamay at hahawakan na sana ang golden lotus, may kakaibang nangyari. Boom! Matapos ang isang mapurol na tunog, ang lotus ay sumabog sa isang nakasisilaw na gintong liwanag. Ang pinakamahalagang bagay ay ang isang malakas na alon ng enerhiyang espiritual na umaagos mula rito. Si Yang Yian ay nakatuon lamang sa pagkuha ng ganoong espiritual na bagay, at wala siyang anumang panlaban. Bigla siyang napabuga nitong alon ng hangin. Bang! Puff! Lumipad siya pabalik ng 12-dosenang metro at bumagsak ng husto sa lupa. Halos maputol ang kanyang puwitan sa 8 piraso. Nagluwa siya ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang dugo at chi sa kanyang katawan ay umiikot. Sa oras na ito, nakarinig siya ng dagandong, "How dare you, who touched the things of the Empress?" Ngumisi si Yang Yiyo. Hindi naman malubha ang kanyang pinsala. Pagkatapos magsanay ng mga kasanayan, ang kanyang dugo at chi ay damaloy ng maayos. Nang marinig ang dagandong na ito, tumangala siya at nakita ang isang binata na may palay-patlipat na kilay at mga mata ng daga na lumilitaw sa itaas ng lotus. Siya ay isang malakas na kaluluwa ng demonyo. Mula sa hininga, ito ay tila kaluluwa ng isang demonyong fox,
at ito ay nasa antas ng pagiging perpekto sa labas ng katawan. Kabanata 878 Six-tailed Fox Demon. Matapos maramdaman na ang kalaban ay isang demonyong kaluluwa sa antas ng out-of-body great perfection, nagulat si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng demonyong kaluluwa na nagbabantay sa spiritual lotus root. Ngunit ito ay normal na isipin ito. Ang lahat ng likas na kayamanan ay binabantayan ng mga espiritual na hayop, hindi banggitin ang espiritual na ugat ng lotus, na siyang kakanyahan ng mundo. Ngunit agad na pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Kahit na ang aura ng kalaban ay maihahambing sa antas ng out-of-body great perfection, isa lamang itong kaluluwang demonyong fox na walang pisikal na katawan. May pagkakataon siyang manalo kung talagang gagamitin niya ang kanyang kayamanan para ipagsapalaran ang kanyang buhay. Tsaka siya ay determinadong makuha ang espiritual na ugat ng lotus. Reyna ka man o hindi, kung may reyna na hindi kaibigan, susunggaban niya ito ngayon kahit may-ari. Ang ganitong uri ng espiritual na bagay ng langit at lupa ay mawawala kung makaligtaan mo ito. Ito ay talagang masyadong kapaki-pakinabang. Ang ugat ng lotus ay maaaring panatilihin upang may segowa ang panlabas na pagkakatawang tao pagkatapos makapasok sa kaharian ng distraction, at ang lotus ay maaaring lunukan ng direkta upang mapabuti ang nagsasaka. Tanga lang ang susuko. Sa pagharap sa makapangyarihang espiritu ng fox, naisip ni Yang Yian na kung hindi niya ito matatalo, hahanap na lang siya ng tulong. Sabi niya, Shanling, Chongzi, lumabas ka para magtrabaho. Ipatawag muna ang dalawang espiritong alagang hayop. Kung hindi ito gagana, may mga tao pa rin sa espasyo ng Chenkun Pot. Hindi siya naniniwala na hindi niya kayang pumatay ng fox spirit. Si Shanling ay naging isang bata at nagpakita sa tabi ni Yang Yian, ngunit sinabi ni Chongzi sa isang voice transmission, Guro, palihim akong atake. Natigilan si Yang Yian at hindi alam kung tatawa o iiyak. Hindi niya inaasahan na may dark side pala si Chongzi. Tumanggaw siya at hinayaan na lang. Anyway, hindi niya talaga inaasahan na malaki ang maitutulong nina Shanling at Chongzi. Ipinatawag niya ang mga ito para lamang makaakit ng firepower para sa kanyang sarili. Siya pa rin ang magiging pangunahing manlalaban. Damn human race, umatras ka agad, kung hindi, hindi ako magiging magalang. Sa oras na ito, ang espiritu ng fox na may palihim na tingin ay nagbabala kay Yang Yian sa malalim na boses. Nagalit si Yang Yian matapos dayin. Tiningnan niya ang binata na nagbagong anyo mula sa kaluluwa ng demonyong fox at munition, gusto kong kunin ang espiritual na ugat ng lotus. Kung aalis ka sa daan, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, ililipad ko ang iyong kaluluwa. Hindi ba para takutin at takutin lang ang mga tao? Ako, kayang-kaya din. Paano ka, hamak na tao, alam mo ba kung kanino ang spiritual lotus root na ito? At alam mo ba kung sino ako? Tila nakikipag-usap ang binata na palaipat-lipat ang kilay at mga mata ng daga na umiikot ang mga mata sa paligid. Paano kaya? Hindi nakikita ni Yang Yian na ang taong ito ay nagpapanggap na kalmado at nananakot sa mga tao. Natawa siya at sinabing, wala akong pakialam kung sino ka. Sinasabi ko ulit, umalis ka na. Mukhang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kung maglakas loob kang humakbang sa espiritual na pool ng bukal, papawiin ko ang iyong kaluluwa. Ang Fox Demon Youth na lumulutang sa hangin ay kahanga-hanga. Tumigil si Yang Yian sa pakikipag-usap sa kabilang partido. Nakikita niya na ang kaluluwa ng demonyong fox ay may mga alalahanin, kung hindi ay sumugod na ito upang lumaban ngayon. Bakit siya nito kakausapin? Sa pag-iisip nito, mas nakaramdam siya ng kumpiyansa. Siya ay humakbang pasulong at lumipad, bamulong, ang kaluluwa ay wala sa katawan, at ang yin at yang ay nagkakaisa. Nang matapos siya, sa pagsasalita, ang yin at yang ng kaluluwa ay agad na nagkaisa, naging isang gintong anino na may taas na siyam na talampakan. Itinaas niya ang kanyang kamao at diretso itong binasag sa Fox Demon Youth na may palaipat-lipat na kilay at mga mata ng daga. Gusto muna niyang subukan ang bigat ng kalaban. Kasabay nito, ang buong katawan ni Shanling ay namula at inatake ang Fox Demon Youth kasama si Yang Yian sa kaliwa at kanan. Ang surot na nakahiga sa ulo ni Yang Yian ay tahimik na lumipad palayo sa ulo ni Yang Yian, umikot sa paligid at lumipad sa likuran ng binata. Nang makita ng Fox Demon Youth ang kaluluwa ni Yang Yian na umalis sa kanyang katawan, agad na nagbago ang kanyang mukha. Malinaw, nakita niya na iba ang kaluluwa ni Yang Yian. Hindi niya akalain na ang isang cultivator na kakaalis lang sa kanyang katawan ay maaaring magsanib ng yin at yang at sabay na umalis sa kanyang katawan. Sa kabaligtaran, si Shanling sa tabi ni Yang Yian ay hindi masyadong tumingin sa kanya. Sa mata ng Fox Demon Youth, hindi presentable si Shanling. Kung natuklasan ba ang bug, hindi niya alam. Biglang sumeryoso ang mukha ng Young Fox Demon, pero hindi pa rin siya nagpapanik. Gumawa siya ng kakaibang hand seal sa kanyang kamay at itinutok ito kay Yang Yian. Biglang lumitaw ang isang gintong rune sa kanyang harapan at naging isang espada ng kaluluwa.
Cop. Isang matalas na salita ng cop ang lumabas sa bibig ng binata, at ang Golden Rune ay agad na naging tatlong talampakan na espada na tumaga kay Yang Yian. Namilog ang mga mata ni Yang Yian, at naisip niya sa kanyang sarili, napakagaling talaga ng taong ito. Hindi siya naglakas loob na pabayaan ito. Bumagsak ang kanyang kaluluwa at isang asul na apoy ng kaluluwa ang lumabas mula sa kanyang kamao, at biglang tumama sa soul sword ng kalaban. Bang! Matapos ang isang mapurol na tunog, ang kamao ni Yang Yian ay nabasag, na nagpang-inag sa kanyang kaluluwa, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang lalamunan ay maalat, ngunit isang subo ng dugo ang sumugod mula sa sulok ng kanyang bibig. Masakit sa kaluluwa ang pagkabasag ng kamao ng kaluluwa. Ang soul sword ng kalaban ay nabasag ng kanyang kamao, ngunit ang Fox Demon Youth ay tila hindi nasugatan. Ngayon isipin mo ito, ang aura ng kabilang partido ay maihahambing sa great perfection of the out-of-body realm, kaya tila hindi siya gaanong naapektuhan, at ang pamamaraan ng Fox Demon Youth ng paggawa ng selyo upang mabago ang espada ng kaluluwa ay talagang natakot sa kanya. Sa sandaling ito, si Shanling ay dumating sa pagsubok ng Fox Demon Youth, pinagdikit ang kanyang mga kamay, mamulong ng kung ano, at ang kanyang mukha ay naging mas masama. Sa susunod na sandali, biglang ibinuka ni Shanling ang kanyang bibig at ungol. Biglang lumitaw ang pulang ilaw sa bibig ni Shanling, ngunit ito ay isang bungo na nabuo ng masasamang espiritu na dumura at kumagat sa kabataang demonyong Fox. Umalis ka. Sa oras na ito, lumitaw ang isang eksena na ikinagulat ni Yang Yiyo. Tinitigan ng Fox Demon Youth si Shanling na may tatsulok na mata at sumigaw ng salitang, lumabas. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinampal ang bungo na iniluwa ni Shanling, dahilan para mapasigaw si Shanling at lumipad pabalik. Natigilan si Yang Yiyo. Nima, ito ay masyadong malakas. Si Shanling ay hindi one-hit match ng kalaban. Pero isipin mo, hindi siya ang unang nataman ng Yuan Shen, lalo pa si Shanling. Bagamat kakaiba ang masamang kapangyarihan ni Shanling, kung tutuusin, bata pa si Shanling, at hindi malakas ang kanyang kapangyarihan. Ito ay sapat na mabuti upang gumamit ng masamang enerhiya upang basagin ang ilusyon. Naisip ito ni Yang Yian at iniwasan si Shanling, na binugbog pabalik sa kanyang orihinal na anyo, at hinawakan siya sa kanyang kamay at isinabot muli sa kanyang baywang. Tila ang orihinal na bungo ni Shanling na kulay kristal ay medyo malabo. Walang silbi si Master Shanling at hindi siya kalaban ng kabilang partido. Ang boses ni Shanling ay pumasok sa isip ni Yang Yian. Mapait na ngumiti si Yang Yian at umaliw, huwag kang sisihin, natalo ako, tinulungan mo lang akong bantayan ang ilusyon. Well, Master, huwag kang mag-alala, mayroon akong paraan para masira ang malakas na ilusyon, at hindi ko hahayaang malagay ka sa gulo. Nagmamadaling sabi ni Shanling. Pagkatapos ay pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at tumingin sa Fox Demon Youth na mahigpit na nagbabantay sa lotus, nakatingin sa kanya ng kumikislap na mga mata. Sa oras na ito, tumatakbo ang isip ni Yang Yiyo. Alam niyang kailangan niyang mag-isip ng paraan. Sa ngayon, hindi niya kayang talunin ang Fox Demon Youth sa pamamagitan ng puwersa, ngunit wala siyang kakayahang lumaban. Kinailangan niyang magbago ng isip. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Yang Yiyo na huwag labanan ang Fox Demon Youth ng direkta. Kung gagawin niya, halatang magdurusa siya. Naisip niya na kaya pa niyang makipagkulitan sa kabataang demonyong Fox. Naisip niya na ito ay isang paraan upang kumuha ng baril sa spiritual lotus root at tumakas. Anyway, hindi niya ibibigay ang lotus root at lotus. Iginalaw niya ang kanyang mga paa at lumipad muli, ngunit tinawag niya ang Sun and Moon Universe Armor at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Ang Jiuzhang Yuan Shen sa likod niya ay lumitaw at muling sumalakay. Sa pagkakataong ito kailangan niyang kunin ang espiritual na ugat ng lotus. Pagkatapos ng pag-armas sa kanyang sarili, maaari siyang kumuha ng ilang higit pang mga hit, at pagkatapos ay makahanap ng isang pagkakataon. Iniunat ng Yuan Shen Phantom ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang asul na Soul Fireball, na direktang itinapon sa Fox Demon Youth. Ang Dragon Slaying Sword ay sabay na iginuhit, at ang 3 metrong haba na enerhiya ng espada ay pinutol ng isang kislap ng pilak na ilaw, at ang kanang kamay ay gumamit ng 3 handbone magics upang batiin siya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yang Yiyo na may lalabas na eksena. Ang batang Fox na demonyo ay nagpakawala ng mahabang dagandong, ungol. Pagkatapos ang kanyang buong katawan ay kumikislap ng gininto ang liwanag, at siya ay naging 6 na buntot na Fox na demonyo na patuloy na kumikislap ng gintong liwanag. Sa isang iglap, ito ay naging orihinal na katawan, ngunit ito ay nasa estado pa rin ng isang kaluluwang demonyo. Sa harap ng sunod-sunod na pag-atake mula sa kanya, ang Fox Demon na naging orihinal nitong katawan ay umungal, ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, at ang 6 na buntot sa likod niya, tulad ng 6 na sawa, ay agad na lumaki at sumalakay. Boom 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 boom. Ang nakakabinging tunog ay umalangaw sa kuweba, at isang malakas na alon ng hangin ang sumabog.
Biglang naramdaman ni Yang Yiyo ang malakas na hangin na nagmumula sa kanyang likuran, at mabilis na tinadtad ng espada gamit ang kanyang backhand, ngunit hindi niya inaasahan na magiging mas mabagal ang kalahating beat, at natamaan siya ng malakas na buntot sa kanyang likod. Bang! Puff! Si Yang Yiyo ay bumulwak ng dugo sa hangin sa sandaling lumipad siya palabas. Ngunit sa parehong sandali, narinig niya ang isang malungkot na sigaw sa kanyang mga tainga, umuungol. Tumingin siya sa gilid ng kanyang mata at nakita niya na ang 6 na buntot ng Fox Demon ay agad na binawi, nakabitin sa hangin at nanginginig. Sa oras na ito, bumagsak si Yang Yiyo sa lupa, ngunit narinig niya ang sigaw ng insekto sa kanyang mga tainga, "Guro, bilisan mo, hindi na ako makakatagal." Insekto. Natigilan si Yang Yiyo at nakitang ito nga ang insektong nakahiga sa ulo ng demonyong fox. Ang buong katawan ng insekto ay kumikislap na may nakasisilaw na puting liwanag. Ang isa sa mga buntot ng Fox Demon ay nasa maliit na katawan ng insekto. Tila ang isa sa mga paa sa harap ng insekto ay tumusok sa ulo ng demonyong fox, at ang isa pang binti sa harap ay nakataas ang isa sa mga buntot ng demonyong fox. Walang oras upang isipin ang tungkol dito sa oras na ito. Alam ni Yang Yiyo na pagkatapos mag-evolve ang insekto, tiyak na mayroon itong mahiwagang talento upang sugpuin ang demonyong fox, ngunit tila hindi ito makatagal ng mahabang panahon. Sa pag-iisip na ito, nagngangalit si Yang Yiyo at sumugod patungo sa demonyong fox. Kabanata 879 na paglusot sa huling yugto ng out-of-body na karanasan at pagputol ng buntot ng demonyong fox. Hindi ko alam kung anong magical power ang ginamit ng insekto, pero parang hindi makagalaw ang Fox Demon sa mga sandaling ito. Kung hindi ngayon, kailan? Lumipad si Yang Yiyan at sinaksak ng espada ang Fox Demon. Ungol. Ang demonyong fox ay umungal, marahil dahil sinaksak ito ng espada ni Yang Yiyan, na naging sanhi ng pagkabalisa ng demonyong fox, at sinasabog ang potensyal nito. Sa orihinal, direktang sinaksak ng espada ni Yang Yiyan ang ulo ng Fox Demon na may malakas na soul power at Xuanhuang sword energy. Kung ang espadang ito ay tumusok, naniniwala si Yang Yiyan na ang kaluluwa ng Fox Demon ay ganap na makakalat. Sa kasamaang palad, pagkatapos umungal ang Fox Demon, pinilipit nito ang katawan at iniwasan ang espada sa ulo, ngunit nagtagumpay pa rin si Yang Yiyan. Ang fox na demonyo ay umiwas sa unang araw, ngunit hindi ang ika-15. Kahit na ang ulo ay hindi nasaksak ng espada ni Yang Yiyan, ang espada ay tumusok sa leeg ng fox na demonyo. Roar, isang sigaw ng sakit ang nagmula sa bibig ng demonyong fox. Ginamit ni Yang Yiyan ang lahat ng kanyang lakas sa espadang ito, gamit ang kapangyarihan ng totoong chi, kapangyarihan ng kaluluwa at ang 3-in-1 na kapangyarihan ng enerhiya ng Xuanhuang sword sa Dragon Slaying Sword. Bagamat hindi niya tinusok ang ulo ng fox, hindi magiging madali para sa fox ang butas sa leeg nito. Ang malakas na kapangyarihan ng espada ay direktang yumanig sa tila hindi natitinag na proteksyon ng fox, at lumipad ito pabalik sa isang iglap. Boom! Ang fox ay bumagsak sa dingding ng kuweba sa isang hiyawan. Ungol, dagandong. Hindi pinatay ng Taebak ang Sorrow, ngunit lubos itong ikinagalit. Sa mga dagandong, nakita ni Yang Yiyan na ang katawan ng fox ay puno ng gintong liwanag, at ang aura nito ay tumaas ng husto. Sa isang iglap, napailing ang insektong nakahiga sa ulo nito. Sa susunod na sandali, lumipad ang fox na parang isang matalim na palaso. Sa oras na ito, nabigla si Yang Yiyan. Ang masamang hayop at ang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa kanya. Ngayon ay tumaas ng husto ang aura. Ano ang dapat niyang gawin? Nang makita ang fox na lumilipad, labis siyang nalantad. Kung siya ay nagmamadali, wala siyang paraan upang harapin ito. Nang medyo natarante si Yang Yiyan, biglang pumasok sa isip ang boses ni Shanling, "Guro, mabilis na lamunin ang lotus." Ang lotus na ito ay isang dalisay na espiritu ng langit at lupa. Tiyak na mapapabuti nito ang iyong paglilinang. Kung hindi, hindi mo matatalo ang kaluluwa ng demonyong fox. Nagbulang-bulungan ang isip ni Yang Yiyan, at isinumpa niya ang sarili dahil sa pagkalito. Kung hindi lang siya pinaalala ni Shanling ay nakalimutan na niya ito. Ngayon ay napatay niya ang demonyong fox gamit ang isang espada, at ito ay 1 o 2 metro lamang ang layo mula sa lotus. Pagkatapos ng paalala ni Shanling, nagliwanag ang mga mata niyang, at nang hindi nag-iisip, iniunat niya ang kanyang kamay at direktang kinuha ang golden lotus, hinayla ito pataas sa mga ugat, at hinugot ang spiritual lotus root mula sa spiritual spring pool. Inilagay niya ang ugat ng lotus sa Chenkun pot space, ibinuka ang kanyang bibig at nilunok ang lotus sa kanyang bibig. Umuungol. Papatayin kita. Boom! Nakita ng Fox Demon si Yang Yiyo na lumalamon ng mga bulaklak ng lotus at nagnanakaw ng mga ugat ng lotus, at nagpakawala ng isang dumadagandong na dagandong. Tinawid nito ang kanyang buntot sa Yang Yiyo mula sa ilang metro ang layo, at direktang hinampas si Yang Yiyo palayo ng malakas. Bang!
Ang katawan ni Yang Yiyo ay hinampas ng Fox Demon at tumama sa dingding ng kuweba 70 o 80 metro ang layo, na naging sanhi ng panginginig ng buong kuweba. Ang Fox Demon, na hindi nasiyahan sa isang sandali, ay sumugod muli kay Yang Yiyo. Gayunpaman, nang sumugod na ang Fox Demon, isang malakas na alon ng hangin ang biglang sumabog sa dingding ng kuweba kung nasaan si Yang Yiyo. Boom! Ang mata ay maaaring makita ang alon ng hangin ripples at direktang nakakaapekto sa Fox Demonyo. Agad na sumigaw ang Fox Demon, umiwas at umatras, at ang kanyang kaluluwang demonyong katawan ay nanginginig sandali. Pagkatapos ay lumutang ang katawan ni Yang Yiyo mula sa dingding ng kuweba, at pagkatapos ay namula ang mga mata ni Yang Yiyo at umungol sa langit, umuungol. Hindi makatao ang mga hiyawan na lumabas sa kanyang bibig. Sa orihinal, si Yang Yiyan ay nagkaroon ng maraming kapaitan sa sandaling ito. Sa sandaling lunukan niya ang lotus, alam niyang napahamak na siya. Hindi pa siya binugbog hanggang mamatay ng demonyong Fox, ngunit ngayon ay papatayin siya ng lotus. Ang lotus na ito ay isang espiritual na ugat ng lotus na maaaring mamulaklak. Ito ang kakanyahan ng espiritual na enerhiya sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Naglalaman ito ng espiritual na enerhiya na lampas sa imahinasyon ni Yang Yiyan. Noong una, akala niya ay napakasimple nito, at walang ibang paraan sa isang emergency. Sa paalala ng mabuting espiritu, nilunok niya ang lotus nang hindi nag-iisip. Ngayon, ang enerhiya ng lotus ay sumabog sa kanyang katawan sa isang iglap. Napakalaki nito na lampas sa imahinasyon. Pinaandar niya ang panloob at panlabas na Chenkonggang sa sukdulan, ngunit hindi pa rin matuno ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya para sa kanya sa sandaling ito. Ang dantian sa kanyang katawan ay dumagundong ng mapurol, at ang kanyang paglilinang ay direktang bumagsak sa maagang yugto ng out-of-body state, at umabot sa gitnang yugto ng out-of-body state, at ito ay dumadaloy pa rin sa kanyang katawan. Ang malaking espiritual na enerhiya ay higit sa lahat dahil wala siyang oras upang matuno ito ng ilang sandali, kung hindi ay hindi niya mararamdaman ang pagsabog. Ang lahat ng mga butas ng kanyang katawan ay nabasa ng dugo, at ang kanyang mga meridian ay naayos sa pagsabog. Ang tuloy-tuloy na sirkulasyon ay nagpasakit kay Yang Yiyo kaya hindi niya napigil ang magpakawala ng mahabang dagandong. Sa mahabang dagandong, inilabas din niya ang kanyang lakas at pinaalis ang demonyong Fox. Ang pagbuga ng malakas na enerhiya na ito ang nagpaginhawa kay Yang Yiyo saglit. Pagkatapos ay naramdaman niya na malapit na siyang pasabugan ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Kung hindi siya nagbulalas, siya ay tapos na. Kaya't nakatitig sa Fox Demon, gumawa ng suicidal move si Yang Yiyo sa sandaling ito, handang direktang pumunta sa Fox Demon para sa malapitang labanan. Gayunpaman, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay napakalaki na hindi niya ito matuno. Malapit nang umapaw ang lakas ng buong katawan niya. Kung hindi siya lumaban, magsisisi siya sa mga surot. Ang mga bug ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong manalo. Ngayon ay nakuha na niya ang gusto niya, nakuha ang ugat ng lotus, at nilunok pa ang bulaklak ng lotus, ngunit nagkaroon ng aksidente na malapit nang sumabog ang kanyang katawan. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang dagandong, sa wakas ay natagpuan ni Yang Yiyo na komportable ang lansihin, o sa madaling salita, ang lansi para malutas ang problema ng magulong espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay ang paglabas. Handa na ang bagay ng pagbubuhos, ang kahangahangang demonyong Fox. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang ipatawag niyang ang kanyang kaluluwa para umalis sa kanyang katawan. Sa bagay, hindi naman siya natatakot na mabugbog. Diretso siyang sumugod sa demonyong Fox at itinaas ang kamao para salubungin ito. Tingnan natin kung sino ang makakalaban kung sino. Para naman sa demonyong Fox, galit na galit si Yang Yiyo kaya nagalit siya. Ang kayamanan ng langit at lupa na binantayan niya sa loob ng hindi mabilang na taon ay kinuha ni Yang Yi. Ito ay isang malubhang pagpapabees sa tungkulin. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kung sinong babae. Nang makitang sumusugod si Yang Yiyo, sumugod din ang Fox Demon, at ang anim na buntot ay mabangis na umatake tulad ng isang dragon mula sa dagat. Boom boom boom. Ang dalawang panig ay nagsalubong sa isang maigting na labanan. Direktang tumama si Yang Yiyan gamit ang kanyang mga kamao, at umatake ang buntot ng Fox. Sa isang iglap, ang buong kuweba ay napuno ng nakakabinging tunog ng banggaan. Gayunpaman, si Yang Yiyan ang nagdusa noong una. Ang kanyang dalawang kamao ay hindi tugma sa anim na buntot. Siya ay pinalo ng malakas ng Fox at narinig ang tunog ng mga buto na nabali. Ngunit para kay Yang Yiyan, habang lumalaban siya, mas naging mabangis siya. Walang alinlangan, nilabanan niya ang bawat suntok ng Fox. Bagamat masakit, pakiramdam niya ay mababawasan ang hindi makontrol na marahas na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Ungol dagandong dagandong. Bang bang bang. Makalipas ang kalahating oras, si Yang Yiyan ay muling tinamaan ng buntot ng Fox at lumipad palabas, at bumagsak sa lupa ng malakas. Gayunpaman, nang bumangon si Yang Yiyan sa pagkakataong ito, sa wakas ay ngumiti siya.
May mapurol na putok sa kanyang katawan, at nagbago ang kanyang buong momentum. Pagkatapos ay humagalpak ng tawa si Yang Yian, hayop ka, maganda ang pakiramdam mo, hindi ba? Salamat, kung hindi mo ako binugbog ng kalahating oras, baka nabugbog na ako ng espiritual na enerhiya ng Lotus, at hindi ako direktang makakalusot sa huling yugto ng out-of-body realm, hahaha. Ang mukha niyang ay nabugbog at namamaga, at ang kanyang damit ay punit-punit. Mukha siyang pulubi sa bersyon ng paglilinang, ngunit sa sandaling ito ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin, at ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti. Pagkatapos ay tinitigan niya ang demonyong fox at sinabing, ngayon ako na ang talunin ka, siya. Halos buong oras ay pinigilan, sa sandaling ito, ang lahat ng labis na enerhiya sa kanyang katawan ay inilabas, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa huling yugto ng out-of-body realm sa isang iglap. Ang enerhiya ng Lotus ay nagbigay daan sa kanya na makalusot sa dalawang maliliit na kaharian sa isang iglap. Bagamat muntik na siyang sumabog at muntik na siyang bugbugin, diretsyo na ang lahat. Pili pala. Ngumisi si Yang Yian, at ang mga buto na nabali ng demonyong fox ay naibalik sa kanilang orihinal na estado sa tunog ng kaluskos. Isang malaking hininga ang lumabas sa kanyang katawan at pumailan lang sa langit. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, iginalaw ang kanyang mga paa, at pinaandar ang bilis ng kaharian ng liugwang ng close and far away kung fu. Sa susunod na segundo, nagulat siya sa gilid ng demonyong fox. Ang fox demon ay natakot sa makapangyarihang aura ni Yang Yiyo. Ang patuloy na pagpapabuti ng dalawang maliliit na kaharian ay masyadong nakakatakot, at ang bilis ay tumaas din ng ilang beses. Ang fox demon ay biglang natakot sa hitsura ni Yang Yiyo sa tabi niya, at ang kanyang kaluluwa ay nanginig. Hindi niya namamali na hinampas siya ng kanyang buntot. Ngumisi si Yang Yiyo at sinabing, masyado kang maraming buntot. Tutulungan kitang masira ang ilan sa kanila. Nang matapos siyang magsalita, kinurot ni Yang Yiyo ang buntot ng fox demon gamit ang kanyang backhand. Nanlamig ang kanyang mga mata, at bigla niya itong kinurot, diretsyong dinurog ang isa sa mga buntot ng demonyong fox. Ungol, napasigaw ang fox demon sa sakit. Bigla siyang natakot nang makitang wala siyang kakayahang lumaban sa mga kamay ni Yang Yiyo sa sandaling ito. Kabanata 880 Paglamon sa Demonic Fox Soul Searching Memory. Matapos durugan ni Yang Yian ang isa sa mga buntot ng Fox Demon, ang natitirang 5 buntot ay agad na pumulupot sa kanya sa sakit. Ang 2 sa mga buntot ay nakahawak sa kaliwa at kanang kamay ni Yang Yian ayon sa pagkakasunod-sunod, at ang natitirang 3 ay nakabalot kay Yang Yian. Sa isang iglap, ito ay humigpit at humigpit. Sumimangot si Yang Yian, at sa malamig na tunog, ginamit niya ang 2 kamay upang basagin ang 2 buntot sa kanyang mga kamay. Ungol. Sumigaw ang demonyong fox, at ang isa sa mga buntot nito ay pumulupot sa leeg ni Yang Yian, sinusubukang sakalin siya hanggang mamatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, nag-upgrade si Yang Yian ng 2 magkakasunod na maliliit na kaharian. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi 1 plus 1 equals 2 surge. Dati, napatay niya ang middle level out-of-body realm sa maagang yugto ng out-of-body realm at pinatay ang parehong level sa ilang segundo. Higit pa rito, ngayong na-upgrade na ang kanyang cultivation sa huling yugto ng out-of-body realm, hindi siya maaaring masakal hanggang mamatay ng kaluluwa ng isang demon fox na naabot na ang dakilang kasakdalan ng out-of-body realm. Naghahanap ng kamatayan. Ang puso ni Yang Yian ay malamig na gumalaw, ang kaluluwa ay wala sa katawan. Ang kaluluwa ay nawala sa katawan sa isang iglap. Sa oras na ito, pagkatapos na umalis muli ang yin yang yuan shen ni Yang Yian sa kanyang katawan, halata na ito ay mas condensed kaysa dati. Ang lakas ng Yuan Shen ay ipinakita ayon sa pagpapabuti ng paglilinang. Kung mas mataas ang cultivation, mas magiging condensed ang Yuan Shen. Kapag naabot ng Yuan Shen ang great perfection of the out-of-body realm, ang Yuan Shen ay hindi na magiging malabong anino, ngunit isang pinalaki na bersyon ng orihinal na katawan, na malinaw na nakikita ang lahat ng facial features. Yang. Pumasok na ngayon si Yian sa huling yugto ng out-of-body realm, na isang maliit na kaharian lamang ang layo mula sa great perfection. Naabot na nito ang estado ng Yuan Shen solidification sa infinite realm. Matapos magsanib ang yin yang Yuan Shen sa kanyang likuran, naging kulay ginto ang buong katawan. Sa sandaling ito, malinaw na makikita na ang Yuan Shen ay nakasuot ng baluti, ang buhok ay malinaw, at ang mga tampok ng mukha ay may mga contour. Kaya lang parang malabo ang mukha. Naniniwala ako na kapag pumasok si Yang Yian sa great perfection ng Yuan Shen, ang mga facial features ay makikita ng malinaw. Ito ay nangangahulugan lamang na habang ang paglilinang ni Yang Yian ay pumasok sa huling yugto ng out-of-body realm, ang kanyang Yuan Shen ay naging mas malakas din. Ang lakas ng Yuan Shen ay nagpapahiwatig na maaari niyang gamitin ang banal na kapangyarihan ng kaluluwa, at ang kapangyarihan ay iba sa nakaraan. Nang umalis ang Yuan Shen ni Yang Yian sa kanyang katawan, ang demonyong fox ay nanginag sa buong katawan. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Yang Yian Yuan Shen ay puno ng enerhiya,
at biglang nag-aapoy ang asul na apoy ng kaluluwa sa buong katawan niya. Sa susunod na sandali, ang demonyong fox ay nasa trahedya. Ungol. Isang sunod-sunod na hiyawan ang lumabas mula sa bibig ng demonyong fox, at ang buntot na nakabalot kay Yang Yian ay mabilis na umatras, ngunit sa isang iglap ay nasunog ang kalahati ng buntot nito ng apoy ng kaluluwa ni Yang Yian. Ang demonyong fox ay isang katawan ng kaluluwa, at ang pagbali sa anumang buntot ay masasaktan ang kaluluwa nito. Hindi pa banggitin na si Yang Yian ay dinurog ang isa sa mga buntot nito, binali ang dalawa sa mga buntot nito, at sinunog ang 3 sa 3 buntot nito, na naiwan lamang ang kalahati ng mga ito. Ang mga ito ay itinuturing na nakasakit sa mga ugat ng Demon Fox. Mabilis na sinubukan ng Demon Fox na tumakas habang sumisigaw, kaya paano ito hahayaan ni Yang Yian na makatakas sa oras na ito? Biglang iniunat ng Yuan Shen Phantom ang kanyang kamay at kinurot ang leeg ng Demon Fox. Humph, tinalo mo ako ng napakatagal, at ngayon gusto mong tumakas, hindi ka pa ba ganap? Hinawakan ni Yang Yian ang demonyong fox sa kamay ng Yuan Shen at tumingin ito sa ibaba. Sa mga sandaling iyon, siya ay pinalo ng napakalakas ng halimaw na halos iyakan niya ang kanyang mga magulang, ngunit sa pagkakataong ito, gumawa siya ng isang malaking pagbabalikwas at pinigilan ang demonyong fox sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay. Hindi, huwag mo akong patayin, ako ang Nine-Tailed Fox Queen ng Shanhai Dynasty. Umupo ka, hindi mo ako mapapatay. Masasabi ko sa iyo ang malaking sekreto ng dinastiyang Shanhai, hindi mo ako mapapatay. Naramdaman ang walang hangganang pagpatay na hangarin na nagmumula kay Yang Yiu, ang demonyong fox ay ganap na natarante sa sandaling ito, at nagsimulang magsalita ng hindi maliwanag, sinusubukang pahangin si Yang Yiu ng mga lihim. Nang marinig ni Yang Yian ang demonyong fox na nagsasalita, natigilan siya sandali. Hindi niya inaasahan na ang Fox Demon ang magsasabi ng sikreto ng Shanhai Dynasty sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Pagkatapos na matauhan, ngumiti si Yang Yian at sinabing, ako ay isang taong hindi kailanman nagdurusa ng anumang pagkawala. Ang tagal mo akong binugbog, nakakapagtaka kung hindi mo ako papatayin. Tungkol naman sa sikreto ng Shanhai Dynasty na binanggit mo. Hehe, mukhang malalaman ko na ito pagkatapos hanapin ang kaluluwa, at mas ligtas ito. Pagkatapos magsalita, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, at ang kaluluwa ng demonyong fox ay nanginig, at mahina niyang sinabi, Soul Search, Foxes. Ay likas na tuso, hindi siya maniniwala sa sinabi ng kaluluwa ng demonyong fox. Dahil sinabi ng Fox Demon na alam niya ang sikreto ng Shanhai Dynasty, dapat niyang malaman ito kung totoo man ito o hindi, at diretsyo niyang nilamon ang Fox Demon. Sa pamamagitan lamang ng paglamon at paghahanap sa kaluluwa maaari kang makakuha ng pinakatunay na impormasyon. Ang nawala na sinaunang dinastiyang Shanhai Dynasty ay kilala bilang ang pinakamalaking lihim ng Shanhai Realm. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi ito pinalampas ni Yang. Noong nakaraan, wala siyang lakas at paglilinang, at wala siyang mga kwalifikasyon para makaligtaan ito, ngunit ngayon, siya ay tumuntong sa huling yugto ng labas ng katawan na kaharian, at isang hakbang na lamang ang layo mula sa dakilang kasakdalan. Pagkatapos nito, magsusumikap siya para sa Distraction Realm at maging ang rurok ng Shanhai Realm. At ngayon siya ay may lakas at paglilinang ng huling yugto ng labas ng katawan na kaharian. Hindi kalabisan na sabihin na kung makikilala niya ang matandang immortal na ninuno ng Qingtian sect na naabot na ang mahusay na kasakdalan ng out-of-body realm, tiyak na magagawa niya itong ibagsak. Pagkatapos magsanay ng Chen-kun Body Tempering Art at Chen-kun Creation Art, ang mga pinakamataas na kasanayang ito mula sa paglikha ng Chen-kun Pot, kasama ang regalo ng master sa kanyang isip, mayroon siyang lahat ng uri ng top-notch na mga diskarte at sekreto mula sa mundo ng cultivation, pati na rin ang kanyang perpektong Golden Elixir Foundation. Mayroon siyang mga pakinabang na hindi maihahambing ng mga ordinaryong magsasaka. Kahit na may isang malakas na tao sa maagang yugto ng Distraction Realm na nakatayo sa harap niya, naglakas loob siyang labanan siya. Habang unti-unting bumubuti ang kanyang cultivation level, mas nararamdaman ni Yang Yiu ang mga pakinabang at misteryo ng panloob at panlabas na pamamaraan ng Chen-kun. Halimbawa, sa sandaling ito pagkatapos bumuti ang kanyang cultivation level, malinaw na nararamdaman ni Yang Yiu ang mga benepisyo ng Chen-kun Creation Technique. Halos masabugan siya ng espiritual na enerhiya ng lotus. Ang kanyang mga meridian ay pumutok sa isang iglap, ngunit sila ay mabilis na naayos sa isang iglap. Ito ang benepisyong hatid ng superior technique. Kung ang pamamaraan ay mababa, paano mabilis na maayos ang mga meridian? Matapos malutas ang panganib ng halos sumabog, ang mga meridian sa katawan ay naging mas malawak. Kung ang mga meridian sa katawan ay mga batis ng bundok noon, ngayon ay mga ilog na, at ang sirkulasyon at pagsipsip ng tunay na enerhiya ay mas mabilis at mas mabilis. Nagkaroon ng qualitative improvement. Ang parehong ay totoo para sa Chen-kun Body Tempering Technique.
Nang ang umaapaw na espiritual na enerhiya ay nawala noon, ang Chen Kun body tempering technique ay automatikong kumikilos upang sumipsip ng sobrang espiritual na enerhiya at i-circulate ito sa tempering ng laman, dugo, tendon at buto. Sa oras na ito, ang katawan ni Yang Yiu ay muling umabot sa isang bagong antas. Ngayon ay hindi alam ni Yang Yiu kung anong antas ang naabot ng kanyang katawan, ngunit tiyak na nalampasan nito ang pisikal na katawan na antas ng Vajra. Kung tungkol sa partikular na antas, susuriin niya ito mamaya. Ang bawat pulgada ng kanyang laman, dugo, litid at buto ay naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan at puwersang sumasabog, parang isang halimaw na nakatago sa kanyang katawan. Ito ang mga benepisyong hatid ng panloob at panlabas na kasanayan ng Chen Kun. Wala siyang gaanong naramdaman noon, ngunit ngayon ay malinaw na nararamdaman ni Yang Yiu na napakalakas ng mga kasanayang na practice niya. May tiwala siya na kaya niyang labanan ang mundo. Ang kaluluwa ng demonyong fox ay hinawakan sa kamay ng Yuanshen ni Yang Yiu. Nang ibuka niya ang kanyang bibig upang lamunin ito, ang demon fox ay naging isang gintong liwanag at nilamon ng Yuanshen. Ang Yuanshen ay ang kanyang sariling kaluluwa. Hanggat handa si Yang Yiu, ito ay isang bagay ng pag-iisip. Matapos lamunin ang kaluluwa ng demonyong fox, natural niyang mapapanatili ang mga alaala na alam niya. Nang lamunin ng Yuanshen ang demonyong kaluluwa, ipinikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, at ang Yuanshen sa likod niya ay tumugon sa kanyang katawan. Kailangan niya ng oras para matuno ang alaala ng Demon Fox. Ang mga eksena sa alaala sa kanyang ulo ay nagparamdam kay Yang Yian na namamaga at masakit. Makalipas ang kalahating oras, binuksan ni Yang Yian ang kanyang mga mata, na may bahagyang pagkalito sa kanyang mga mata. Ito ang sekwele ng paglunok sa alaala ng kaluluwa ng demonyo. Ang paglunok sa alaala ng iba ay orihinal na puwersahang idagdag ang alaala ng iba sa sariling memorya, na magkakaroon ng kaunting epekto, ngunit kung mas malakas ang kaluluwa, mas maliit ang mga sumunod na pangyayari. Pagkatapos ilang minuto, nawala ang pagkalito sa mga mata ni Yang Yian, at unti-unti niyang nabawi ang kanyang kailanawan at ganap na hinigup at natunaw ang memorya ng Demon Fox. Ang mga mata ni Yang Yian ay kumikinang sa kinang. Matapos maabsorb ang memorya ng Demon Fox, malaki talaga ang nakuha niya. Napag-alaman na ang kabataang demonyong Fox na ito ay ang ika-10 henerasyong apo ng ninuno ng Sun Fox Clan, at ang Sun Fox Clan ay nakaistasyon dito upang protektahan ang espiritual na Lotus Root na inalagaan ng langit at lupa. Bilang para sa master ng Sun Fox Clan, reyna talaga siya. Siya ang Nine-Tailed Fox Queen ng Shunhai Dynasty noong sinaunang panahon, at siya rin ang ninuno ng Fox Clan sa Shunhai Realm. Sa madaling salita, ang espiritual na Lotus Root ay bagay ng Nine-Tailed Fox Queen ng Shunhai Dynasty. Binantayan ng Sun Fox Clan ang spiritual Lotus Root at hinintay na kunin ito ng Nine-Tailed Fox Lady, ngunit hindi nila inaasahan na ang maluwalhating Shunhai Dynasty ay biglang mawawala balang araw. Kung tungkol sa dahilan ng pagkawala, hindi alam ng Sun Fox Clan, ngunit sa alaala ng demonyong Fox, naisip na ang dinastiyang Shunhai ay nawasak ng mga makalangit na nilalang sa mas mababang mundo. Siyempre, ito ay haka-haka lamang, at ang pagkawala ng dinastiyang Shunhai ay isang misteryo kung tutuusin. Gayunpaman, nakakuha si Yang Yiu ng ilang impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng dinastiyang Shunhai sa alaala ng demonyong Fox. Ito ay dapat na isang napaka-maaasahang impormasyon. Hindi bababa sa ang mga ninuno ng angkan ng Demon Fox ay mga tao sa paligid ng Nine-Tailed Fox ng Shunhai Dynasty, na palaging mas maaasahan kaysa sa iba pang impormasyon. Sa anumang kaso, ang spiritual Lotus Root ay naging bagay na ni Yang Yiu. Wala siyang pakialam sa reyna o wala. Nawala ang Shunhai Dynasty for who knows how many years, kaya wala siyang pakialam. Tungkol sa mga pahiwatig ng dinastiyang Shunhai sa alaala ng demonyong Fox, babalik si Yang Yiu upang suriin ang mga class echo. Kung maaari, hahanapin niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang tukso ng Shunhai Changxi ng Shunhai Dynasty ay medyo malaki pa rin. Pag-uusapan natin ito mamaya. Aalis na siya sa lugar na ito. Matagal na siyang nawala kaya malamang na nag-aalala si Xing Binbin at ang iba pa. Siya ay natural na may lihim na paraan ng pag-alis mula sa alaala ng demonyong Fox. Nag-spell siya gamit ang dalawang kamay sa spiritual spring pool. Sa susunod na sandali, isang espiritual na portal ang lumitaw sa espiritual na spring pool. Pumasok si Yang Yiu sa portal at nawala. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.